sa artipisyal na isla ng Idagami na matatagpuan sa Pasipiko, isang lugar kung saan namumuhay ng payapa ang mga supernatural na nilalang kasama ng mga tao, umiiral ang isang nilalang na kinatatakutan ng maraming organisasyon, si Akatsuki Kaju. Kumakalat ang mga bulong tungkol sa presensya ng ika-4 na progenitor, isang immortal na vampira na pinaniniwala ang hindi kabilang sa anumang fraksyon, walang malinaw na dugo, at walang sinumang sapat ang lakas para kontrolin siya. Tinatawag nila siyang buhay na alamat, isang bangungot na kayang ilibing ang isang buong bansa kapag pinabayaan. Bagaman hindi pa nakukumpirma ang mga bulong na ito, hindi binabaliwala ng Lion King Organization at ahensyang dalubhasa sa paghawak ng mga supernatural na banta ang panganib na ito. Agad nilang ipinadala si Yukina Haimragi, isang bihasang sword shaman ng organisasyon, papunta sa Itagami para palihim na bantayan si Akatsuki Kaju na pinaghihinalaan nilang siyang katauhan ng ika-4 na progenitor. Malinaw ang misyon ni Yukina, kung magpakita ang target ng anumang mapaminsalang kilos, kailangan niyang agad alisin ang banta. Habang sinisimulan ni Yukina ang kanyang misyon, sinusubukan ni Kaju na mamuhay bilang isang normal na high school na estudyante. Gayunpaman, habang naglalakad siya ng walang anumang pakay sa paligid ng school grounds, aksidente niyang nakita si Yukina na nagtatali ng sintas ng sapatos. Sa maikling sandaling iyon, lumitaw siya sa mga mata ni Kaju bilang isang nilalang na may demonyong katangian, na nag-a-awaken ng kanyang vampiric na instinct at nagpapasimula ng isang katangiang pisyolohikal na reaksyon. Bagaman agad siyang umiwas, hindi iyon nakalampas ng hindi napapansin. Pagbalik sa klase, napagtanto ni Kaju na wala siyang motibasyon para ipagpatuloy ang pag-aaral, lalo na nang wala ang malapit niyang kaibigang si Asagi Eba, na nagpaparamdam ng mas higit na kawalan sa paligid. May isa pang babaeng kaibigan na lumapit para makipag-usap sandali bago agad umalis, iniiwan si Kaju na mag-isa kasama ang mga hindi pa nagagalaw na takdang aralin. Pati pitaka niya ay wala ng laman, kaya hindi niya alam kung paano haharapin ang pananghalian bukas. Sa pag-uwi niya, bigla niyang naramdaman na may kakaibang mga matang sumusubaybay sa kanya. Pumasok siya sa kalapit na supermarket, kunway namimili habang tinitingnan ang paligid. Paglabas niya, nagtagpo ang tingin niya at ni Yukina Haimragi, ang bagong estudyante sa Sekai Academy na nakita niya kaninang umaga. Pagkakita pa lang niya kay Kaju, agad siyang tumayo sa depensibong posisyon na parabang naghahanda laban sa isang nilalang na kailangan niyang alisin. Nanatiling kalmado si Kaju, kunway hindi niya nauunawaan ang nangyayari, mahusay na itinatago ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkaalis ni Yukina sa tindahan, nilapitan siya ng dalawang estudyante na may hindi kaaya-ayang asal. Si Kaju, na nakatayo hindi kalayuan, ay tahimik na minomonitor ang sitwasyon. Mabilis niyang napansin ang espesyal na pulsera sa pulsuhan ni Yukina, isang gamit na karaniwang ginagamit para isil ang kapangyarihan. Nang magsimulang lumampas sa hangganan ang dalawa, malamig na gumanti si Yukina gamit ang kuryente, na naging dahilan para magpakita ang isa sa kanila ng kanyang pagiging kalahating tao. Ang kalahating hayop at kalahating tao ay bumubuo ng isang nilalang na kabilang sa isang espesyeng nangangailangan ng mahigpit na pamamahala. Ang isa pa ay gumamit ng mahika para lumikha ng magulong enerhiya, na nagpa-activate ng security system ng Itagami Island para maglabas ng alert signal. Para maiwasan ang paglala, tumawag siya ng Spirit Beast gamit ang mahika ni Ken, isang kabayong pandigma na kayang magdulot ng malawakang pinsala. Agad na inilabas ni Yukina ang Skinwalzer. Ang kanyang custom-made na sibat handang lumaban. Sumabog ang laban ng marahas sa gitna ng makapal na usok at siksik na mahika. Sa isang hampas lang, din-neutralize niya ang nilikhang nilalang at mabilis na lumapit sa controller na may intensyong tapusin agad ang banta. Biglang sumugod si Kaju sa gitna, pinigilan si Yukina na kumilos. Bagaman malinaw niyang ipinakita ang kanyang hindi pagkatuwa, matapos marinig ang sinabi ni Kaju, pansamantala niyang ibinalik ang kanyang sandata at umalis sa lugar. Kinagabihan, habang naglalakad malapit sa residential area, aksidenteng nakakita si Kaju ng isang pitaka. Pagsuri niya sa mga dokumento sa loob, napagtanto niyang kay Yukina yon. Biglang sumulpot sa isipan niya ang imahe ng kanyang pilak na buhok at malamig na mga mata na yumanig sa kanyang mga iniisip. Lalo na kapag naiisip niya ito, nagsisimulang umalpas ang ika-4 na bloodline sa loob niya, kasunod ang pamilyar na reaksyon ng isang espesyeng hindi kabilang sa mundo ng tao. Ang Irogami, ang artipisyal na isla sa Pasipiko, ang lugar kung saan legal na naninirahan ang mga nilalang na hindi tao sa ilalim ng hiwalay na sistema ng batas. Itinatag ang Sekai Academy upang sanayin ang mga kabataang henerasyon para makapag-adapt sa natatanging mundong ito. Bagaman sinusubukan ni Akatsuki Kaju na mamuhay bilang isang normal na teenager, hindi niya kayang itago ang kanyang totoong kalikasan, ang katauhan ng ika-4 na progenitor, isang nilalang na kinikilalang pinakamalakas na vampira sa kasaysayan. Habang lubog siya sa pag-iisip, biglang lumitaw si Yukina Haimuragi at hiniling kay Kaju na ibalik ang pitakang nahulog niya. Gayunpaman, hindi agad siya sumunod dahil gusto niyang malaman kung bakit palagi siyang sinusundan nito.
Bagaman binalaan siya ni Yukina gamit ang isang kilos na umaabot sa likod niya, naging alanganin ang sitwasyon nang ilantad ng kumakalam nitong sikmura ang kanyang pagiging seryoso. Ibinigay ni Kaju ang pitaka habang nagmumungkahi ng kapalit na isang kain sa hamburger restaurant malapit sa paaralan. Habang kumakain, ibinunyag ni Yukina na nagmula siya sa Forest of the Lost, isang lugar na konektado sa Lion King Organization, isang sikretong puwersang dalubhasa sa pagharap sa mga magical na sakuna at pandaigdigang supernatural na banta. Sa ilalim ng titulong Sword Shaman, ipinadala siya upang bantayan si Kaju na pinaghihinalaan nilang nagtataglay ng kapangyarihang lampas sa hangganan ng kontrol. Ayon sa pagtatasa ni Yukina, maaaring itinatago ni Kaju ang isang mapanganib na balak. Samantala, hindi pa rin niya maipaliwanag kung bakit siya masusing minomonitor, ni maunawaan kung bakit palaging inuugnay ng mga tao ang pagkatao niya sa titulo ng progenitor. Nang banggitin ni Yukina ang unang pagkakataon na ipinakita niya ang kanyang mga kakayahan, sinubukan ni Kaju na alalahanin ang mga alaala, ngunit agad siyang nakaranas ng matinding kirot sa sentido, na nagpawala ng linaw sa lahat ng alaala mula sa panahong iyon. Bagaman medyo naging mas bukas na siya, nananatili pa rin ang distansya ni Yukina, idineklara niyang handa siyang kumilos kung tunay na maging banta si Kaju. Hindi siya tumugon at tahimik na umalis, sinasabing pupunta siya sa library para matuto pa. Hindi umalis si Yukina dahil hinihingi ng kanyang misyon na palagi siyang manatili sa tabi ng subject na minomonitor, anuman ang sitwasyon. Tumunog ang bell sa buong school grounds, biglang lumingon si Kaju, puno ng hindi maipaliwanag na damdamin ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Yukina, saka hindi inaasahang lumuhod na parabang palihim na ipinagkakatiwala sa kanya ang isang bagay. Nanatiling nakatayo si Yukina, ang ekspresyon niya ay pinaghalong pag-aatubili at pagkalito. Sa maikling sandaling iyon, unti-unting naglaho ang kanyang silweta sa maningning na liwanag ng dapit hapon, na nag-iwan sa puso ni Kaju ng isang katahimikang hindi kayang ilarawan ng mga salita. Sa isang tahimik na hapon sa punong tanggapan ng Lion King Organization, kung saan sinasanay ang mga elite na mandirigma sa mundo ng mahika, biglang ipinatawag ng mabilisan si Haimuragi Yukina upang tumanggap ng bagong misyon. Pagdating niya, ipinakita sa kanya ang isang kakaibang litrato. Naglalaman iyon ng larawan ng isang high school boy na may kalmadong anyo, malamig na mga mata na nagtatago ng kung anong misteryo, nagngangalang Akatsuki Kaju na kinilalang ika-4 na progenitor, ang pinakamalakas na vampira at isang alamat. Nagulat si Yukina dahil ang anyo at aura nito ay eksaktong tumutugma sa tipo ng taong hindi niya sinasadyang naakit. Kasama ng misyon ang isang espesyal na sandata, ang Sekaru, isang level 7 na sibat na partikular na ginawa para puksain ang makapangyarihang nilalang na may mahika. Sa ilalim ng titulong Sword Shaman, naitalaga si Yukina upang bantayan si Kaju sa Itagami Island sakaling makadiskubre siya ng tunay na mapanganib na palatandaan. May otoridad siyang kumilos, kabilang na ang pag-assassinate kapag kinakailangan. Sa mismong sandaling iyon, sa buong Sekai Academy at sa lungsod Isla, nagkakaroon ng kaguluhan tungkol sa habulan ng isang magical na nilalang na nagaganap sa residential area. Mabilis kumalat ang mga bulong, lumilikha ng masikip at tensyosong atmosfera na bumabalot sa lahat. Kasabay nito, papalapit na sa pagtatapos ang semester exams, kaya abala ang mga estudyante, kabilang si Kaju kahit hindi naman siya partikular na interesado sa pag-aaral. Sa isang mainit na hapon, pagpasok pa lang ni Kaju sa dormitory, hindi inaasahang nasalubong niya si Yukina. Matagal na pala itong naghihintay sa labas, hinihintay na matapos ng delivery staff ang pag-aayos ng mga gamit niya sa bago niyang kwarto. Kapansin-pansin, ang bagong kwarto ni Yukina ay nasa mismong tabi ng apartment ni Kaju, isang pagkakataong nagdulot sa kanya ng kaunting pagkailang. Sa loob, mukhang maluwag pa ang kwarto, patunay na kalilipat lang niya at hindi pa siya lubusang nakakapag-ayos. Sa klase, lumapit kay Kaju ang isang kilalang guro na si Minimiya Natsuki na sa panlabas ay isang English teacher, ngunit sa katotohanan ay isang high-level na mage. Alam na alam niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Kaju at hindi nag-atubiling banggitin ng direkta ang kamakailang insidente ng pagdanak ng dugo sa shopping center. Isang fenomenon na itinuturing na senyales ng awakening ng isang high-level na vampira. Nang magmukhang walang alam si Kaju, binago niya ang usapan, nagbabala tungkol sa Lion King Organization. Bagaman hindi malinaw na sinabi ang dahilan, tila hindi gusto ni Natsuki ang mga taong mula sa organisasyong iyon at pinayuhan si Kaju na lumayo kay Yukina, ang kinatawan ng puwersang kabaligtaran. Hindi pinansin ang payo, dinala pa rin ni Kaju Akatsuki si Yukina Haimuragi para mamili. Sa pamilyar niyang seryosong ekspresyon, inoobserbahan ni Yukina ang bawat device sa supermarket na parabang bawat isa ay posibleng mapanganib na kagamitan. Tanging pananahimik lang ang nagawa ni Kaju sa ganitong kasigid na reaksyon. Malinaw na hindi pa sanay si Yukina sa pang-araw-araw na ritmo ng pamumuhay sa loob ng komunidad ng tao. Sa pag-uwi, may isang kakaibang tingin na dumaan kay Yukina, panandaliang nagpahigpit sa atmosfera. Pagdating sa apartment complex, sinalubong nila si Nagasa, ang nakababatang kapatid ni Kaju.
Matapos ang maikling pagbati, ipinaalam kay Yukina na magiging magkaklase sila ni Nagasa at nakatanggap siya ng imbitasyon para maghapunan sa kanilang bahay. Sa mainit na espasyong iyon, nakaramdam si Yukina ng pagkailang sa atmosferang pampamilya habang si Kaju ay lumubog sa mga lumang alaala noong siya ay isang basketball star. Panahon kung kailan hawak niya ang titulo ng MVP, ngunit pagkatapos ay nawala ang lahat dahil sa labis na kayabangan. Pagkatapos ng pagkain, umalis si Kaju sa bahay upang bumili ng karagdagang supply, at pagbalik, nagulat siyang makita si Yukina na nakatayo ng tahimik sa ulan, ang kanyang uniforme basang-basang at madilim, na ginagawang mahirap kalimutan ang larawan sa harapan niya. Bagaman naiintindihan niyang hinihingi ng misyon niya na palaging nasa kanyang tabi, mahinahong pinaalala ni Kaju ang pangangailangang mas mahusay na maghanda kung nais niyang ipagpatuloy ang pagbabantay. Habang naglalakad sila, nagsimula siyang makipag-usap upang mas makilala si Yukina mula sa kanyang bayan hanggang sa kanyang mga interes. Nang dumaan sila sa isang claw machine, bigla siyang tumugon ng matindi sa larawan ng isang teddy bear na may tatak ng dating paaralan niya. Nang makita ito, sinubukan ni Kaju ang kanyang swerte, umaasang maibigay sa kanya ang isang munting regalo. Sa sandaling iyon, lumitaw si Minamiya Natsuki, ang guro na supervisor rin ni Yukina. Walang oras para mag-isip, hinawakan ni Kaju ang kamay ni Yukina at hinila siya palayo sa lugar. Ngunit ang padalos-dalos na aksyon ay tila naglatag ng unang pundasyon para sa hindi mahulaan na mga sitwasyon sa pagitan nila. Sa isa pang pangyayari, nang pareho silang lumapit sa isang hindi matatag na lugar, agad na na-detect ni Yukina ang malakas na naglalabas na mahika ni Akent sa unahan. Nauunawaan niya ito bilang isang high-level na banta, kaya inilabas niya ang Skinwalzer, handa na sa laban. Balak sundan ito ni Kaju ngunit pinigilan dahil hindi siya pinapayagang lumahok sa mga misyon na nakakategorya sa ilalim ng Special Control Level. Nag-iwan si Yukina ng mensahe tungkol kay Nagisa, saka, walang pag-aalinlangan, sumugod sa tren na mabilis na bumabagtas sa lungsod. Sa gitna ng tanawin ng naglalagablab na apoy sa magkabilang panig, lumalapit si Yukina sa hotspot. Lumitaw ng malinaw ang nilikhang nilalang sa makapal na usok, isang Kents na may nakakatakot na enerhiya. Sa tabi nito ay isang matandang mage, ang direktang controller, na ang mukha ay nagpapakita ng karanasan kasama ang mga palatandaan ng naubos na sigla matapos ang matinding labanan. Umuusbong ang Kents, nagsummon ng higanting braso na nakatuon sa pagsira ng lahat ng sagabal sa harap nito. Gayunpaman, hindi tumama ang hampas sa target kundi nagdulot lamang ng malakas na pag-uga ng tren. Maraming mga car ang natilt, lumilikha ng magulong eksena. Mabilis na umakyat si Yukina upang obserbahan, at natuklasan niyang ang summoned hand ay pinipigilan ng isang invisible na puwersa na nagdudulot sa Kents ng malubhang pinsala, nahulog at sumuka ng dugo. Agad pagkatapos, lumitaw ang ikatlong tao. Ang killing intent na nagmumula sa malamig na mga mata at matigas na mukha ay nagbabadya ng panganib. Lumapit si Yukina na may layuning mamagitan. Gayunpaman, hinugot na ng kalaban ang kanyang espada at balak tapusin ang sugatang mage. Ang lalaki ay ang bagong dating, at habang isinasabog niya ang kanyang espada pababa, biglang sumugod si Yukina upang harangin ito sa kritikal na sandali. Biglang lumihis ang tingin ng lalaki nang makilala niya ang Skinwalzer, ang sibat na sumasagisag sa kapangyarihan ng Lion King. Batid ang tunay na lakas ng babae, agad siyang lumapit, naglunsad ng serye ng mga teknik na pinipilit si Yukina na gamitin ang lahat ng kanyang kakayahan upang tumugon. Tumpak siyang nakapagsalungat, paulit-ulit na tinutusok ang katawan ng kalaban, ngunit nabigo ang lahat ng pagsisikap na patigilin siya. Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap nang lumitaw si Taddy, ang assistant ng lalaki, na lumilikha ng dalawang karagdagang higanting braso, ginagamit ang mga ito bilang buhay na nilalang upang atakihin si Yukina. Isa lang na kamay ang sapat upang guluhin siya. Nang dumating ang pangalawa, lalong lumala ang sitwasyon. Sa gitna ng pressure mula sa lahat ng panig, biglang sumagi sa isip ni Yukina ang isang kaisipan. Kung hindi siya makakabalik, ano ang mangyayari kay Kaju? Bigla, isang malakas na hampas mula sa malayo ang pumutok, pinunit ang parehong summoned hands, kasunod ang isang malakas na alon ng panginginig. Mula sa loob ng usok, lumitaw si Kaju, ang mga mata niya ay nagliliwanag, malinaw na nagpapakita ng mga senyales ng awakening. Pansamantalang huminto ang lalaki sa kanyang kilos, malinaw na naramdaman ang hindi pangkaraniwang kapangyarihan ng kalaban. Lumitaw sa kanyang alaala ang ika-4 na progenitor, na nagdulot sa kanya ng pag-ingat. Hindi pinapalampas ang pagkakataon, aktibong sumugod siya, nais tiyakin ang tunay na lakas ng tinaguriang alamat. Nagpatuloy ang labanan na unti-unting pumapabor sa lalaki. Si Kaju, sa kabila ng kanyang pagsisikap na labanan, ay hindi pa rin makabago ng takbo ng laban. Gayunpaman, sa kritikal na sandali, sumabog ang isang agos ng primordial na enerhiya mula sa kailaliman ng kanyang katawan na bumabasag sa lahat ng hadlang. Lubos na nagbago ang kanyang anyo, kumalat ang kapangyarihan, na parabang nagyelo ang paligid. Mula sa sandaling iyon, nagsimula ang tunay na labanan.
Sa mahinang sikat ng araw kinabukasan, ang hangin sa lugar ng pagsabog mula kagabi ay may dalang mabigat na amoy ng nasunog. Sinaliuhan ng pulisya ang buong lugar, nagsasagawa ng agarang investigasyon. Dahil sa insidente, mahigit 20,000 kabahayan ang nawalan ng kuryente, bagaman agad na naibalik ang 10,000 rito. Umabot sa humigit kumulang 50 bilyong yen ang pinsala, isang halagang makapagpapaikot sa ulo ng sinumang makarinig. Lahat ay nag-ugat sa matinding laban sa pagitan ng mga nilalang na may kapangyarihang lampas sa kakayahan ng tao. Sa sandaling seryosong isinasaalang-alang ni Yukina ang pag-uulat ng insidente, isinantabi niya ang layuning iyon nang maalala kung paano isinapanganib ni Kaju ang sarili upang protektahan siya. Ang kilos na iyon ay bahagyang nagdulot sa kanya ng kalituhan, kaya pinili niyang manahimik. Upang mapagaan ang mga kahihinatnan, ginamit nila ang self-defense bilang dahilan upang ipaliwanag ang kanilang nakaraang paglabag. Sa lugar ng istasyon ng tren, nagdulot ang insidente ng pagsabog ng pansamantalang suspensyon sa operasyon ng Riles. Naapektuhan ang iskedyul ng maraming tao. Sa isang maikling usapan ni Yukina at Kaju, binanggit niya na ang kidlat kagabi ay hindi utos ni Kaju. Bagaman namanan niya ang kapangyarihan mula kay Shinso, nanatiling hindi ganap ang kanyang kontrol dito, lalo na kapag hinarap ang isang nilalang na kumakatawan sa kena, ang pagpapakita ng kapangyarihang tumatangging sumuko. Sa normal na kondisyon, kayang panatilihin ni Kaju ang katatagan ng agos ng kapangyarihang ito. Gayunpaman, kapag nalampasan ng isa pang nilalang ng kena, madaling nawawala sa kontrol ang mga pangyayari. Marahil ang ugat ng problema ay nagmula sa katotohanang siya ay isang vampira na nanatiling dalisay na hindi pa kailanman kumuha ng dugo ng iba. Habang nagpapatuloy pa ang usapan ni Kaju at Yukina, biglang lumitaw si Kaju. Mabilis niyang sinuri ang kakaibang katangian ni Yukina at nagbigay ng babala na dapat maging mas maingat si Kaju sa paaralan. Sa sandaling iyon, dumating si Asagi upang hanapin si Kaju at magtanong tungkol sa insidente noong nakaraang gabi, habang iniisip din ang tungkol sa babae na nasa kanyang tabi nang mangyari ito. Hindi naglaon, kumalat ang mga bulong sa buong paaralan nang may lumipat na bagong babaeng estudyante na may kaakit-akit na anyo, at agad na napansin si Kaju, na maraming lalaking estudyante ang nagpakita ng interes at nais malaman pa tungkol sa babaeng iyon. Nagpatuloy ang kaguluhan hanggang sa pumasok ang guro na si Natsuki sa silid-aralan at tinawag si Kaju sa opisina pagkatapos ng tanghalian. Kasama niya ang mismong bagong babaeng estudyante. Sa opisina ng guro, biglang lumapit ang isa pang estudyante, sinusubukang alamin ang relasyon ni Kaju at Asagi. Pinatotohanan lamang niya na sila ay malalapit na kaibigan lamang. Sa oras na yon, nakatayo malapit si Asagi, tahimik na pinunit ang report ni Kaju. Ipinagpatuloy ni Natsuki ang pagpapakita ng ebidensya tungkol sa nakaraang pagsabog, kabilang ang mga larawan ng mga biktima. Ilan ay nasa koma, habang ang mga pinaghihinalaang demon hunters ay hindi pa nahuhuli. Dahil maaaring si Kaju ang susunod na target, hiniling niya na hindi siya lalabas ng bahay sa gabi. Bago umalis, ibinalik ni Natsuki kay Yukina ang nawalang teddy bear. Pagkatapos ng kaguluhan, sinimulang isynthesize ni Yukina ang kakaibang detalye na bumabalot sa babaeng kanilang nakatagpo. Mula sa kanyang matalim na pagsusuri, natukoy niya na ang kalaban ay hindi ordinaryong tao, kundi produkto ng advanced biotechnology. Ang mga bakas tungkol sa ikatlong tao na lumitaw ng sabay na inatake sina Kensei at Kenzu ay nasa ilalim din ng hinala ni Yukina. Bagaman nagsiyasat siya sa maraming lugar sa paligid ng Idagami Island, dinala siya ng kanyang kutob sa isang mas liblib na lokasyon, isang lugar na kakaunti lang ang pumapansin. Agad na nakipag-ugnayan si Kaju kay Asagi upang subaybayan ang classified na datos. Dahil sa kanyang mahusay na kakayahan sa cybersecurity, mabilis na natuklasan ni Asagi ang coordinates ng isang research facility na nagtatago sa likod ng isang barrier na tila konektado sa artificial na nilalang. Nagpasya si Yukina na suriin ito. Bagaman una ay ayaw niyang sumama si Kaju, pumayag siya sa kondisyon na kung magiging komplikado ang sitwasyon, kailangan niyang agad na umatras. Pareho silang nagpunta sa isang abandonadong istruktura sa kailaliman ng isang nakalimutang lugar. Pagkatapos mabasag ang mapanlinlang na panlabas na barrier, lumitaw ang totoong pinto na nagbukas ng daan patungo sa sentral na lugar. Sa loob ay isang malawak na laboratorio kung saan maraming artipisyal na nilalang ang pinananatiling nasa hibernation o nakakulong. Isang tuklas na lalong nagpapatibay sa paniniwala ni Yukina na ang insidente ay naglalaman ng mas maraming mapanganib na elemento kaysa sa kanilang inakala. Mula sa kabilang panig, biglang lumitaw ang isang batang babae na kapareho ng nakilala nila kagabi, kasabay ng babala tungkol sa paparating na panganib. Ipinahayag niya na ang Itagami Island ay maaaring malubog ng tuluyan dahil ang organisasyon sa likod ng pasilidad na ito ay nakamit ang kapangyarihang lampas sa imahinasyon, isang kapangyarihang may kaugnayan sa Eternal Treasure. Ang cloned na babae ay direktang produkto ng prosesong iyon nang ginamit ni Kensei si Kenzu bilang host upang mag-implant ng mapanirang enerhiya sa kanyang katawan.
Gayunpaman, dahil hindi kayang tiisin ng artipisyal na katawan ang tagal, napilitan siyang sumipsip ng life force mula sa mga natalong demonyo upang mapahaba ang kanyang lifespan. Mabilis na nauwi ang pag-uusap sa isang matinding pagtatalo sa pagitan ng dalawang panig. Si Kaju, na hindi na makapagpanatili ng kalmadong disposisyon, ay sumulong upang ipahayag ang kanyang galit. Mula sa panig ng kalaban, lumitaw ang isang tao na konektado sa organisasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, nang hindi na itinatago ang kanilang layunin, nagsumon sila ng isang nilalang na tinawag na Showedi, isang demonyong may napakalakas na kapangyarihan. Una, minura ni Yukina ang kalaban, at direktang umatake, ngunit agad na na-counter. Sa kabila ng paggamit niya ng kanyang kakayahan sa sibat upang lumikha ng pressure, napagtanto niya na ang lahat ng kanyang mahika at pag-atake ay na-nullify. Lumantad ang katotohanan na ang kalaban ay gumagamit ng espesyal na kakayahan na tinatawag na resonance skill, ang kapangyarihang inolify ang mahika at tumagos sa lahat ng anyo ng depensa. Sa isang iglap, natumba si Yukina, hindi nakapag-react sa oras sa bumabagsak na palakol. Sa mismong sandaling iyon, sumugod si Kaju, ginamit ang kanyang katawan bilang panangga upang protektahan siya mula sa lahat ng pinsala. Ang dugo mula sa hiwa ay sumabog, bumuo ng pulang lawa sa malamig na lupa. Pagkatapos, hinugot niya ang palakol at isinabog ito sa isang fatal blow. Bumagsak ang katawan ni Kaju, napakalala ng sugat na halos naputol ang kanyang ulo mula sa katawan sa mga kamay ni Yukina. Ngayon, tanging walang buhay na ulo na lamang ang hawak ni Yukina, isang eksenang labis na yumanig sa kanyang puso, habang naghahanda ang mga madilim na puwersa na ipagpatuloy ang kanilang mapanirang landas. Sa server ni Asagi, naglabas ng agarang alerto nang madetect ng system ang dalawang intruder na may kapangyarihang katumbas ng isang buong hukbo na papalapit sa isang kritikal na lugar. Sa oras na yon, nagising si Kaju matapos ang matinding laban. Unti-unting nawala ang lahat ng sugat sa kanyang katawan ng milagroso, ang dugo ay naibalik rin sa kanyang katawan na parabang may isang invisible na kamay na kumokontrol sa mismong buhay. Malinaw na kitang-kita sa mga mukha ni Yukina at kanon ang pagkabigla sa nakitang kakayahan sa paggaling na lampas sa imahinasyon na taglay ni Shinozuka o Kaju Akatsuki, ang ika-4 na progenitor. Nakaramdam ng kalituhan si Yukina himragi sa kilos ni Kaju na iniligtas siya. Mula pagkabata, iniwan siya ng kanyang mga magulang, ipinagbili, at pagkatapos ay sinanay bilang isang waring walang emosyon na mandirigma, isang buhay na makina na umiiral lamang para lumaban. Para sa kanya, ang kamatayan ay hindi na nakakatakot, kundi isang payapang wakas lamang. Dahil matagal na niyang pinaniwalaan na kung siya ay mawawala, walang isang tao ang malulungkot o magdadalamhati. Nang sinubukang tumayo ni Kaju, nawalan ng balanse ang kanyang katawan, kaya nahulog siya patungo kay Yukina, na lumikha ng isang awkward na sitwasyon. Bagaman nahihiya, inamin din ni Kaju na siya mismo ay kakaiba, umaasang hindi isasakripisyo ni Yukina ang kanyang buhay para sa isang katulad niya. Habang nag-uusap sila, biglang nagkaroon ng lindol. Agad na hinugot ni Kaju ang kanyang telepono at natanggap ang balita na ang Kido Gate, isang estratehikong daanan sa Itagami Island, ay kakatakbo lang at inatake. Samantala, natrap si Asagi Aba sa gitna ng mga guho, pinalilibutan ng naglalagablab na apoy, kasama ang mga taong may malubhang pinsala. Sa kabila ng mapanganib na sitwasyon, sinagot pa rin niya ang tawag ni Kaju, iniulat ang sitwasyon. Sa pamamagitan ng tensyosong boses ni Asagi, nalaman ni Kaju na isang misteryosong matandang lalaki ang nasa likod ng ataking ito, kasama ang isang artipisyal na Kenju, na nag-iwan kay Asagi nang hindi maitago ang pagkabigla. Gayunpaman, wala ng oras para sa mga tanong. Agad niyang ipinadala ang lokasyon, tumpak na iniulat ang posisyon ng dalawang intruder. Ang lugar na kanilang target ay isang espesyal na steel block, ang sentral na punto ng koneksyon sa 4 na pangunahing direksyon ng isla. Nagtanong pa si Kaju tungkol sa treasure, ang tunay na layunin ng raid. Ngunit ipinaalam ni Asagi sa kanya na ang impormasyon ay kabilang sa military secrets. Kaya't kinailangan ni Yukina na manghimasok upang basagin ang firewall, kahit na nakaramdam siya ng kaba tungkol dito. Sa kabila ng hadlang ni Yukina, may sinabi si Kaju na nagpaiisip sa kanya, at sa huli ay pumayag siyang pahintulutan siyang inumin ang kanyang dugo. Lumabas na ang aksyong ito ay paraan upang tanggapin ng Kenju sa loob ni Kaju ang unification sa Shio, ang kanyang nakatagong kapangyarihan, at alam ni Yukina na hindi niya magagawa ito nang hindi ganap na na-activate. Bagaman ayaw ni Kaju na lumagpas sa hangganan, hindi siya biniro ng panghihikayat ni Yukina. Kasabay nito, lumitaw ang ikatlong tao sa central core ng isla. Mabilis na nakarating sina Kaju at Yukina, sakto upang harapin ang estranghero. Nagsimula ang mabigat na dialogo, nakatuon sa sinaunang usapin, mga lihim na nakabaon sa kasaysayan ng artipisyal na isla. Idineklara ng intruder na nais niyang bawiin ang Foundation Stone, isang bagay na siyang ugat ng buhay sa isla. Gayunpaman, kung ito ay alisin, malalagay sa panganib ang buhay ng mahigit 250,000 residente. Sinubukan ni Yukina na hikayatin siya na piliin ang legal na paraan upang mabawi ang kanyang pag-aari, sa halip na sirain ang lahat.
Gayunpaman, mariing tumanggi ang matanda at tinawag si Tatara sa laban. Hinarap ang tensyosong sitwasyon, sumugod si Kaju sa fighting ring, handang ilabas ang napakalakas na enerhiya mula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Muling nagsimula ang labanan, hindi lamang upang protektahan ang Itagami Island, kundi pati na rin isang laban ng alaala, dangal, at higit sa lahat, kaligtasan. Sa gitna ng matinding palitan, biglang sumugod si Himuragi Yukina sa battlefield, humihiling na makilahok sa laban. Aktibong tinanggap niya ang gawain ng pagharap sa isang malakas na kalaban, habang si Kaju Akatsuki ay pinagkatiwalaan ng mahalagang responsibilidad na pigilan ang mga aksyon ng Maguscraft, ang mastermind sa likod ng buong madilim na plano. Habang sinisimula ni Yukina ang pagpapakawala ng malalakas na atake, napagtanto ng kanyang kalaban, isang taong may kakaibang pagkakakilanlan, na malaki ang pagtaas ng kapangyarihan ni Yukina. Upang hindi mapunta sa hindi kanais-nais na kalagayan, agad niyang inactivate ang isang espesyal na battle armor, isang sandatang inihanda na upang harapin ang mga may pambihirang kakayahan. Gayunpaman, wala sa plano ni Yukina na umatras. Nagsummon siya ng Kenju, isa sa mga espesyal na kakayahan na pag-aari ni Sekai, na mabilis na nagbago sa sitwasyon. Ang kanyang hindi inaasahang counterattack ay nagpalipad pabalik sa kalaban. Habang naghahanda si Yukina na ibigay ang finishing blow, nagkaroon ng marahas na banggaan dahil sa interbensyon ni Tashiana, na lumikha ng serye ng malalakas na shockwaves na nagdulot sa buong server system na maglabas ng emergency warning signals. Nang mapagtanto ni Yukina na hindi makakapasok ang kanyang mga atake sa makapal na protective armor ng kalaban, agad niyang pinatibay ang kanyang sibat na Skniwalzer, gamit ang buong lakas upang basagin ang defensive barrier. Naiintindihan ni Kaju ang kanyang kilos at mabilis na nagsignal para sa koordinadong atake gamit ang Kenju. Pagkatapos ng matinding banggaan, nasira ang sibat ni Yukina. Ngunit kasabay nito, ang kalaban ay nahulog din sa estado ng ganap na pagka-overwhelm. Ang natitirang isa, si Maguscraft, ay hindi na kayang panatilihin ang balance laban sa tuloy-tuloy na agos ng mga atake. Nasira ang kanyang defensive armor, at sa huli ay nakaranas ng mabigat na pagkatalo. Agad pagkatapos ng labanan, niyakap ni Kaju si Yukina, at biglang sumugod pababa sa kalaban. Gamit ang kakayahan ng ika-4 na vampira na kagatin ang lieg ng artipisyal na batang babae, naniwala siya na kung makukuha niya ang kontrol sa Kenju mula sa kalaban, madali niyang man-neutralize ang banta. Nakatayo si Yukina sa likuran, malinaw na naramdaman ang pag-usbong ng galit. Sa kanyang puso, lumitaw ang damdamin ng pagtataksil dahil ang kilos ni Kaju ay lampas sa pinapayagang hangganan. Hawak pa ang sirang piraso ng kanyang sibat, hindi niya mapigilan ang galit at agad na pinagsabihan si Kaju. Naiintindihan ni Himuragi na kakaraan lang niya sa isang mahalagang turning point. Mula rito, opisyal na siyang naging isa sa mga may kakayahang magbigay ng dugo na nagbibigay ng enerhiya sa ika-4 na vampira, tanda ng bagong yugto sa relasyon nila. Lahat ay tila pinagplanuhan na ni Butler na minomonitor ang mga pangyayari mula sa likod ng mga eksena. Gayunpaman, dahil sa kilos na lampas sa utos na nakasira sa espesyal na inisyu na sandata, napilitan si Yukina na iwan ang kanyang kasalukuyang posisyon. Habang naghahanda siyang umatras, biglang naihatid ang isang package mula sa Lion King Agency. Sa loob ay naroroon ang Skniwalzer Spear, ganap nang naibalik. Ang aksyong ito ay tila isang pagpapatibay mula sa organisasyon na nais pa rin nilang ipagpatuloy niya ang misyon ng pagmamanman kay Akatsuki Kaju, isang misyon na hindi kailanman nagtapos. Isang kakaibang nilalang ang matindi ang hinahabol sa buong Itagami Island. Nang mukhang wala ng takbuhan, biglang inactivate ng individual ang isang remote explosive device na may layuning lumikha ng kaguluhan upang makatakas. Gayunpaman, mabilis na nabigo ang plano. Ang buong detonation system ay na-neutralize bago pa man ito magkabisa, at ang taong ito ay hindi inaasahang nahinto ng isang bagong lumitaw na babae, maliit ngunit may dignidad, si Eba Natsuki. Mabilis siyang nakilala ng kalaban bilang isang mage, ngunit padalos-dalos pa rin na sumugod upang umatake. Pinayagan ng aksyong iyon na madaling supili ni Natsuki ang kalaban gamit ang kanyang kakayahan sa pagmamanipula ng espasyo, isang advanced na anyo ng mahika na tanging mga may malalim na kaalaman lamang ang makakagawa. Habang sinubukan ng kalaban na iwasan at ilunsad ang mabilis na atake, napanatili pa rin niya ang kalamangan. Nang tuluyang mahuli ang nilalang na ito, natukoy ni Natsuki na sila ay nagtatrabaho sa ilalim ni Gadu, isang mapanganib na underground force na nagtatago sa isla. Pagkatapos nito, ipinasa niya ang nasabing individual sa security forces upang magsagawa ng mas malawak na investigasyon. Sa isang ganap na naibang sitwasyon, pumasok si Kaju Akatsuki sa banyo upang tawagan ang kanyang ina para sa hapunan, ngunit natuklasan si Yukina na nagbibihis sa loob. Dahil sa hindi pagkakaunawang iyon, nakatanggap siya ng matinding sipa. Makaraan, sa tren patungo sa paaralan, mahinahong tinanong siya ng kanyang kapatid na si Akatsuki na gisa tungkol sa nangyari kaninang umaga. Sumagot si Yukina, tinatanggap ang sisi sa kapabayaan na pahintulutan ang isang taong may kakaibang asal na makapasok sa kanyang kwarto.
Nagpakita siya sa bahay upang kunin ang mga sukat ng katawan bilang paghahanda sa isang sports event outfit. Gayunpaman, sa katotohanan, hindi lumalahok ang kanyang klase sa kompetisyon, kundi naroon lamang bilang cheering squad. Ang ilang lalaking estudyante sa klase ni Yukina ay aktibong nagmungkahi na magbigay siya ng moral support sa kanila, kaya wala siyang nagawa kundi pumayag. Samantala, nag-aalangan si Nagisa kung susuportahan ba ang kanyang kapatid o hindi. Bagaman nahihiya, sa huli ay nagpasya siyang suportahan si Kaju sa pagkakataong ito. Si Asagi Ava, isang kaklase, ay dinala ang kanyang sports racket na yung araw, handang lumahok sa torneo. Habang papunta sa klase, tinanong niya si Kaju kung aling event ang pipiliin niya. Sumagot siya na pipiliin niya ang pinakasimpleng disiplina upang madaling makalusot. Sa paaralan, nang tiningnan ni Asagi ang listahan, nagulat siya nang matuklasan na ipinares siya upang makipagkompetensya kay Kaju. Bagaman medyo naguluhan, hindi niya mabago ang sitwasyon. Pinatahimik ni Kaju ang sarili na ang disiplina na kanyang sasalihan ay malamang hindi masyadong mahirap. Sa ibang pagkakataon, si Josuke, isang miyembro ng technical team, ay pinaghihinalaan ng iligal na transportasyon ng mga eksperimental na kagamitan. Bilang tugon sa hinalang ito, lumitaw si Natsuki, idineklara na nakakontrol niya lamang ang ilang individual sa ilalim ng utos ni Josuke. Habang malapit nang arestuhin siya ng escort forces, inihayag niya ang kanyang tunay na anyo bilang isang demonyo. Mabilis na kinontrol ni Natsuki ang individual gamit ang special magic, at pagkatapos ay ipinasa siya kay Astarte para sa karampatang proseso. Nagsumon din siya ng Kenju upang palakasin ang depensa, alam na kayang kontrolin ni Astarte ang ganitong uri ng nilalang. Sa pag-check ng mga record, natuklasan ni Natsuki na ang kalaban ay may koneksyon sa smuggling activities. Habang sinusuri ang sitwasyon sa pamamagitan ng monitoring system, hindi niya malinaw na mahulaan ang susunod na layunin ni Gadu, ang taong nasa likod ng maraming kamakailang insidente. Sa isang luxury yacht, si Akatsuki Kaju, ang ika-4 na progenitor at tagapangalaga, ay nagpapakita ng mga palatandaan ng paghaharap sa isang bagong puwersa. Sa sports field, unti-unting naunawaan ni Yukina kung bakit galit si Asagi dahil napilitang ipares sa kompetisyon. Pagkatapos bumili ng tubig, pinag-isipan niyang umalis ng maaga. Ngunit natakot na magalit si Asagi. Kaya nanatili siya hanggang sa katapusan. Sa classroom, habang papalapit ng umupo si Kaju, biglang napunit ang upuan, kasunod ang sunod-sunod na palaso na bumagsak mula sa kisam. Napansin ang dalawang beast spirits na hugis leon, isa ay maliwanag na ginto, isa ay pilak na puti, na lumilitaw, naisip niyang tawagin ang kanyang familiar, ngunit natakot na masisira ang paaralan kaya nagdesisyon na huwag. Sa sandaling iyon, dumating si Sayaka Kurosaka sakto, itinapon ang kanyang sibat upang itaboy ang isa sa dalawa. Sumugod siya upang tuluyang puksain ang natitirang beast spirit sa isang malakas na thrust. Dumating naman si Yukina, tinukoy ang mga bakas ng mahika malapit sa lugar. Bagaman siya at si Sayaka ay nagbigay ng suporta, hindi pa rin malinaw kay Kaju kung sino ang kumilos. Hindi natapos ang insidente ng aksidenteng makita ng dalawang estudyante si Yukina na gumagamit ng mga magical weapons. Balak niyang burahin ang kanilang alaala, ngunit pinatahimik siya ni Kaju na ang kasalukuyang anyo niya ay walang pinagkaiba sa isang nakasuot ng costume, kaya wala dapat ipag-alala. Pagkatapos, lumapit ang isang mensahero at iniabot kay Kaju ang isang liham na may espesyal na selyo. Nakilala ni Yukina ang simbolo bilang pag-ari ng isang pangunahing kapangyarihan na nagbabadya na may seryosong mangyayari. Sa sandaling iyon, nasilayan ni Asagi si Yukina na may hawak na liham na nagdulot ng hindi pagkakaintindihan na hindi sana niya dapat maranasan. Ang liham ay ipinadala mula kay Veld Gador, ang Lord of Dominion, isang teritoryo sa ilalim ng otoridad ng First Progenitor, na may hawak na 72 makapangyarihang familiars. Bilang purong blooded na vampira na may direktang linya mula sa una, si Gador ay nagtataglay ng malawak na impluensya sa mundo ng supernatural. Sa kanilang pagbabalik pagkatapos, sandaling tinalakay ni Yukina at Kaju ang tungkol sa Lord na ito at ang mga posibilidad na maaaring mangyari kung kailangan nilang harapin siya. Naglaman ang liham ng kakaibang kahilingan. Ang imbitadong bisita ay dapat magdala ng isang kasintahan sa party. Dahil dito, napunta si Kaju sa isang awkward na sitwasyon, hindi alam kung sino ang pipiliin. Sandaling sumagi sa kanyang isip ang imahe ni Natsuki. Gayunpaman, hindi pinalampas ni Yukina ang pagkakataon na tanungin siya, na nagdulot kay Kaju na magbago ng isip, at pinili si Yukina bilang kanyang kasama, sa makatwirang paliwanag na siya ay naatasang mag-monitor sa kanya. Pagkarating nila, nagpadala na ang Lion King Agency ng isang package, kabilang ang custom-made na kasuotan para sa nalalapit na event. Kakaiba, ang outfit ay ginawa base sa personal na sukat ni Yukina, na nagpapatunay na ang organisasyong ito ay may higit na impormasyon kaysa sa karaniwan. Sa gabi, nakatayo si Yukina at Kaju sa harap ng yacht na inihanda ng Dominion Organization. Habang nag-uusap, hindi nila alam na isang misteryosong babae ang tahimik na nagmamasid sa kanila mula sa malapit na distansya.
Sa loob ng yacht, nang pumasok sila at walang nakitang tao, nagdesisyon silang umakyat sa pinakamataas na palapag upang mag-check. Doon naganap ang isang ambush. Inatake sila ng isang taong may maskara na nagpilit sa kanila na agad lumipat sa mataas na alerto. Hindi naglaon, opisyal na lumitaw si Belgador, ang makapangyarihang Lord of Dominion, at sinimulang ipakilala ang kanyang pagkakakilanlan at ang tunay na layunin sa likod ng misteryosong imbitasyon. Agad pagkatapos makumpleto ni Butler ang kanyang pagbati, na medyo dramatiko gaya ng dati, biglang lumipad ang sunod-sunod na matutulis na kutsilyo at tinidor patungo kay Kaju na nagdulot ng tensyon sa silid sa isang iglap. Agad na tumugon si Himuragi Yukina na nakilala na ang may gawa ng ataking iyon ay walang iba kundi si Saralin, kilala rin bilang Kurosaka Sayaka, isang matagal ng kaibigan na nakipaglaban kasama niya sa mga misyon ng Lion King Organization. Natuwa si Sayaka na makita muli si Yukina pagkatapos ng mahabang panahon. Sa pagkakataong ito, dumating siya sa Idagami Island hindi lamang upang bisitahin ang kanyang kaibigan, kundi bilang isang supervisor na ipinadala upang kumatawan kay Lord Aldiger. Ang liham ng imbitasyon kina Yukina at Kaju ay naihatid din ni Butler sa kanyang kahilingan. Ipinakilala ni Yukina si Sayaka kay Kaju, habang ipinaliwanag ni Sayaka na ang kanyang misyon ay nakasentro sa pagsasama ng dark magic at assassination skills, isang uri ng deterrent supervision, parehong protektibo at handang umatake kung lalampas sa hangganan ang target. Samantala, sa kanyang pribadong tahanan, tinawagan ni Eiba Asagi si Motoki Yace na nagpakita ng pagkadismaya nang malaman na nagkikita si Kaju at Yukina ng lihim ng hindi sinasabi sa iba. Bahagyang biro at bahagyang seryoso, sinabi ni Yace na marahil ay may ginawa si Yukina upang kontrolin ang ika-4 na progenitor. Pagkatapos, hinikayat ni Yace si Asagi na maging mas matapang kung ayaw niyang mapag-iwanan sa iba. Natapos ang tawag nang biglang lumabas sa computer ni Asagi ang isang kakaibang code, na lumabas na isang puzzle na ipinadala direkta sa kanya mula sa isang anonymous system. Sa tahanan ni Dimitri Butler, casual niyang ibinahagi ang koneksyon niya kay Aurora, ang orihinal na sacred body na konektado sa kapangyarihan ni Akatsuki Kaju. Dahil sa likas niyang mapanuksong karakter, hindi niya itinago ang intensyon na subukan ang reaksyon ni Kaju. Ngunit maagap na nakialam si Yukina Himuragi bago pa man lumala ang sitwasyon. Bagaman hindi direktang nakialam, natukoy ni Butler ang mga bakas ng dugo ni Yukina na naiwan kay Kaju na nagpakita ng kanyang interes. Nagbigay siya ng babala na kung tunay ngang may ugnayang dugo sila, magiging kalaban si Yukina sa laro ng kapangyarihan na palagi niyang kinagigiliwan. Pinili ni Yukina na umiwas at inilaan ang atensyon sa dahilan kung bakit sila inimbitahan sa isla. Binanggit ni Butler si Gatar Candagrona, isang tao na naging sanhi ng masakra sa Grand Theater na nagresulta sa daan-daang pagkamatay. Kasama siya noon sa radikal na organisasyon na Black Death na pinaniniwalaang nawasak na. Ngunit ayon kay Butler, matapos ma-assassinate ang orihinal na leader, ilang nakaligtas ang kumuha kay Gatalkan upang pumalit. Si Butler ang nagpatupad ng nakaraang assassination, ngunit kasalukuyan, ang kahalili ay kumikilos sa Itagami Island, may ambisyon na sirain ang Holy Treaty. Upang hindi mailagay sa panganib si Kaju, inatasan ni Butler si Yukina na asikasuhin si Gatalkan. Nag-alala siya na kung kikilos ang Kenju, maaari itong magdulot ng hindi inaasahang epekto sa pangkalahatang sitwasyon. Kinabukasan ng umaga, napunta si Kaju sa isang awkward na sitwasyon nang magising at makita si Asagi Eiba na aksidenteng nakahiga sa ibabaw niya. Sa pagkapanik, aksidenteng nahawakan niya ang isang sensitibong bahagi na nagdulot ng pagkahulog nila pareho sa sahig. Sa sandaling iyon, pumasok sina Yukina at nagisa sa kwarto, nasaksihan ang eksenang nagdulot ng malalim na hindi pagkakaintindihan. Hindi nagsalita si Yukina, tahimik na umalis, habang umuwi si Asagi nang may pagkadismaya, iniisip na nagkamali siya sa paghusga kay Kaju. Walang nakakaalam na lahat ay nasa monitoring range ni Sayaka Kurosaka, isang mage na gumagamit ng Spirit Beast para mag-monitor ng malayuan. Pagkatapos, hinanap ni Kaju si Yukina upang humingi ng paumanhin, habang inamin ang takot niyang mawalan ng kontrol kung muling lalabas ang kanyang pagkauhaw sa dugo. Sinisi niya ang sarili sa kakulangan ng alertness, umaasang maiintindihan ni Yukina ang kahinaan sa loob niya. Isang umaga sa Idagami Island, lumapit si Yukina kay Minimiya Natsuki upang humingi ng karagdagang impormasyon kaugnay ng target na si Gatalkan. Kasama siya ni Kaju. Habang nag-uusap sila, nagdala ng tsaa ang assistant ni Natsuki Adi, ngunit isang bahagi lamang ang inilalaan para sa may-ari. Binaliwan ni Natsuki na huwag lumapit ng masyadong mabilis dahil ayon sa classified data, kasalukuyang hawak ni Gatalkan ang isang sinaunang artifact mula sa Holy Clan era na minsang naitala na may kakayahang sirain ang sibilisasyon. Dumating ito sa isla sa pamamagitan ng smuggling network, kasama ang hindi kumpletong instruction manual. Lahat ng mananaliksik na sinubukang i-decode ito ay nabigo, at karamihan ay hindi na malaya. Ang mga kamakailang signal mula sa Eastern Dock area ay tumugma sa data tungkol sa sinaunang artifact na yon.
Gayunpaman, ayon kay Natsuki, ang totoong panganib ay hindi si Gatalkan kundi si Butler, isang sinaunang vampire na nakapatay ng 2 S-class agents sa isang kisapmata. Kung biglang magbabago ang kanyang ugali, wala nang kakayahan si Yukina na lumaban ng mag-isa nang hindi nakikipagtulungan kay Kaju. Pagkatapos ng pagpupulong, tinanong ni Yukina si Kaju kung kailangan pa rin niyang uminom ng dugo upang kontrolin ang mga Kenju. Ang kanyang sagot ay nagpabingi kay Yukina, hindi dahil tumanggi siya, kundi dahil ang pakiramdam ng pagdepende ay nagdulot sa kanya ng kahihiyan. Ito ay nagdulot sa kanya ng parehong kalituhan at galit. Bilang pagsisikap na humanap ng solusyon upang mapatatag ang kapangyarihan ng Kenju, iminungkahi ni Yukina na hingin kay Asagi na hanapin ang sinaunang artifact na Nalakverza, isang bagay na konektado sa sinaunang mahika. Nang marinig ang pangalan, malinaw na nagpakita si Asagi ng interes at agad na pumayag na magsiyasat. Sa ibang lugar, lihim na minomonitor ni Yemotoki ang lahat ng kilos. Nang matuklasan niyang pumasok sina Yukina at Kaju sa student council room kung saan nakaimbak ang confidential data, sinindihan niya ang isang eavesdropping device. Noong oras na yon, mabilis na binuksan ni Asagi ang lock ng security system na lumikha ng kondisyon para makalusot si Kaju sa server. Natuklasan nila ang isang spider-like biological model, malamang ang prototype para sa sandatang ginamit ni Gatalkan. Biglang nagulat si Asagi sa tunog ng pagbubukas ng pinto, kaya hinila niya si Kaju upang magtago sa ilalim ng mesa. Dumaan ang isang guro, huminto sandali upang obserbahan, at umalis nang hindi nakapansin ng anumang kakaiba. Sa tensyonadong sitwasyon, biglang tumulo ang dugo sa ilong ni Kaju dahil sa sobrang lapit nila, isang eksena na hindi sinasadyang napansin ni Sayaka, na lihim na minomonitor mula sa malayo. Pagkatapos noon, umalis sila sa gusali at pumunta sa rooftop upang ipagpatuloy ang kanilang usapan. Binanggit ni Kaju ang isang sinaunang sequence ng simbolo na natuklasan sa system na nagbukas ng diskusyon tungkol sa sinaunang wika at mga undecoded seal. Nalilito sa mga nangyari kagabi, naghanap si Asagi ng dahilan upang umalis. Sa sandaling iyon, lumitaw si Sayaka mula sa rooftop. Hindi masyadong nagsalita, agad niyang inatake si Kaju nang matuklasan niyang uminom siya ng dugo ni Yukina. Agad na pumasok si Yukina upang pigilan siya. Naging tensyonado ang konfrontasyon sa pagitan ng dalawa na nagdulot kay Kaju ng aksidenteng pinsala. Ang tumulong na dugo ay agad nag-activate ng kapangyarihan ng fourth progenitor na lumikha ng marahas na magical fluctuations sa buong rooftop. Nasaksihan ni Asagi mula sa malayo ang kumakalat na chaotic energy. Samantala, isang kotse na may hindi malinaw na plaka ang nakaparada malapit sa academy. Sa upuan ng driver, conspicuously na inilagay ang litrato ni Asagi na nag-signify na ang isang mapanganib na tao ay bagong nagtutok sa kanya. Sa itaas na hallway ng Sekai Academy, aksidenteng nakita ni Eiba Asagi si Sarasaki Ilafolia na may hawak na espada na naglalabas ng kakaibang liwanag. Ang seryosong itsura at mapagmatsyag na mga mata ni Ilafolia ay nagdulot ng hinala kay Asagi. Dahan-dahan siyang lumapit sa taong bagong lumitaw na may intensyong linawin ang sitwasyon, ngunit bago siya makapagsalita, biglang nag-alon ang energy flow mula kay Akatsuki Kaju. Tila ang presensya ni Ilafolia ay nagpasigla ng kakaibang reaksyon sa loob ng katawan ng fourth progenitor. Ang demonic bloodline sa loob ni Kaju ay nagsimulang sumiklab ng hindi makontrol na nagdulot ng kaguluhan sa paligid ng paaralan. Biglang tumaas ang energy pressure, lumikha ng shockwaves na kumalat sa buong campus. Si Ilafolia, bagaman siya ang nagpasimula, ay sinubukang tawagin si Kaju upang huminto, ngunit malinaw na huli na. Dama ni Yukina Haimuragi ang sumiklab na kaguluhan, kaya lumitaw siya, hawak ang Sekiru, ang kanyang holy spear. Agad siyang nakialam, lumikha ng pulse upang mapatatag ang energy flow na lampas sa kontrol ni Kaju. Dahil sa shock na yon, unti-unting bumalik sa normal ang kanyang kamalayan. Ngunit hindi doon nagtapos ang insidente. Nagsimula si Kaju na makipagtalo ng marahas kay Ilafolia, na lalo pang nagpaigting ng tensyon sa paligid. Hindi na nahimik si Yukina, kundi seryosong tinanong kung ano ang ginagawa ng dalawa sa isang lugar na nangangailangan ng ganoong mahigpit na proteksyon. Sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa kanyang papel bilang isang taong nagpaabot sa sitwasyon ng lampas sa kontrol. Tumakbo si Akatsuki nag-isa pataas ng palapag sa gitna ng kaguluhan, hindi nauunawaan ang nangyayari. Sa kanyang harapan ay ang imahe ni Eiba Asagi na walang malay sa gitna ng wasak na hallway. Agad dinala ni Yukina ang kanyang kaibigan sa infirmary kung saan kinumpirma ng doktor na walang seryosong pinsala. Samantala, aksidenteng nakatagpo ni Nagisa ang assistant ni Ilafolia na naka-maid outfit, kaya't siya ay nagtaka at lumapit. Pagkatapos muling makabawi ng malay, bahagya lang na naalala ni Asagi ang silweta ng isang taong may hawak na blade bago siya nawalan ng malay. Maingat na sinabi ni Yukina na ito ay isang kakilala, lihim na hinuhulaan na nagselos si Ilafolia nang makita si Kaju sa tabi ni Asagi. Hindi inaasahan, direkta namang tinanong ni Asagi ang tungkol sa relasyon ni Yukina at ng fourth.
Sa rooftop, napilitang lumuhod si Kaju at La Folia bilang parusa sa paggawa ng gulo. Patuloy pa rin silang nag-aaway bago aktibong tinanggap ni Kaju ang responsibilidad. Bagaman nagreklamo tungkol sa trabaho ng pagbabantay, hindi niya itinanggi ang tiwala niya kay Yukina. Lumipat ang usapan nang ipakita ni La Folia ang isang larawan nila ni Yukina noong bata pa sila. Habang lumapit si Kaju, umatras naman si La Folia. Isang hindi inaasahang papuri ang nagdulot ng pamumula sa kanyang mukha sa hiya. Biglang lumitaw si Adi, nag-aanunsyo na may mga kalaban na sumisilip mula sa gate. Bago pa man sila makapaghanda, pumasok na ang mga demonyo sa paaralan. Tumakas si Nagisa sa takot at nakatagpo ng isang estranghero sa hallway na nagdulot ng malakas niyang sigaw. Napilitan si Yukina na padalhin si Nagisa sa pagkawala ng malay upang maiwasan ang malawakang kaguluhan. Hindi inaasahang pumasok si Gadol Candagrona, sinundan ng isang estranghero. Lumapit silang dalawa kay Asagi, humihiling sa kanya na gumawa ng isang mahalagang bagay. Agad na tumayo si Adi sa harap upang magbigay ng depensang aksyon. Ngunit ang isa pa ay hindi nag-atubiling bumunot ng baril at tumira ng diretsyo. Ang putok ng baril ay umalingaw-ngaw hanggang sa rooftop, kaya agad na bumaba si Kaju at La Folia. Dahil sa natitirang impluwensya ng mahika, pansamantalang nawala ang pandinig ni Kaju sa isang tenga. Pagdating niya, namangha siya nang makita na naipit at dinala na ang parehong Yukina at Asagi. Nagsimula ang isang mahabang gabi ng kawalang katiyakan. Sa infirmary, nakatagpo ni Kaju si Adi na malubhang nasugatan, basang-basa ang manggas ng kanyang damit sa dugo. Kakabawi lang niya mula sa pagkawala ng malay matapos ang matinding labanan. Noong panahong iyon, si Jerd, isang miyembro ng unit na sumusunod sa mga umaatake, ay lihim na ininom ang isang espesyal na pil na nakatago sa manggas ng kanyang damit. Ilang segundo lang ang lumipas, nagniningning ang kanyang katawan, at ang mahikang enerhiya ay tumulong sa kanya na lumutang sa ere. Sina Kaju, Yukina, at Jerd ay sinakay sa isang military helicopter, ganap na nawalan ng kontrol. Dahil wala ng ibang pagpipilian, nilamon ni Jerd ang lahat ng natitirang pil, lumilikha ng artipisyal na clone sa pamamagitan ng mga signal na inilalabas mula sa device sa kanyang tenga. Paglabas ng clone, direktang inatake ito ng isang hindi kilalang puwersa at agad na nawasak. Natumba si Jerd mula sa eroplano, nahulog sa malalim na lawa sa ibaba. Si Yukina at ang iba pang natira sa barko ay ligtas pa rin. Nag-isa si Nakasa na nagsimulang malugmok sa kalituhan. Ibinunyag ni Yukina na ang kapatid ni Kaju ay dati nang sumailalim sa isang interbensyon na may kaugnayan sa mga demonyong nilalang na nagdulot ng matinding psikolohikal na trauma. Nang dinala sa taguan, iniabot ni Gatalkan kay Asagi ang isang sinaunang aklat na naglalaman ng impormasyon tungkol sa Nalikuvara, isang sinaunang Diyos na may kakayahang sirain kapwa ang ika-4 at ang kaharian ng Shinu. Nais niyang iaktibo ang nakapinsalang kapangyarihang ito gamit ang isang sinaunang utos. Sa daan pabalik, pinasalamatan ni La Folia si Sarasaki sa maagap na pagsagip kay Adi. Gayunpaman, agad silang naharang sa transit area. Doon rin ang puntong kailangan nilang marating. Hindi nag-atubili si Kaju, dinadala si La Folia at tumalon sa ibabaw ng barko, papalapit sa ligtas na base. Paglapag nila sa loob, lumitaw si Natsuki Minimiya kasabay ng isang malakas na pagsabog na sumira sa storage compartment. Pagkatapos ng pagsabog, lumitaw si Vatler na may kanyang walang katapusang ngiti. Lahat ito ay bitag, idinisenyo upang akitin ang mga puwersa ng depensa ng Idagami Island sa kanyang eksperimento, isang lugar na naglalaman ng bagong sandata na lampas sa kontrol. Agad pagkatapos, isinumon si Nalakuvra. Ang sinaunang Diyos na dating nakatago mula pa sa sinaunang panahon ay nagising na, at nagsimula itong umatake sa mga depensang unit ng walang awa. Lahat ng sistema ng depensa ay naging walang silbi laban sa nakapinsalang kapangyarihan nito. Sa panahong ito, natanggap din ni Agrona ang abiso na ang Blood Artifact, at ang evolved combat form nito ay nagsimulang umapaw ng kapangyarihan. Hindi maintindihan ni Yukina kung bakit pumayag si Vatler, isang taong may labis na kapangyarihan, na suportahan si Agrona at pahintulutan ang Immortal Dragon na makialam. Ang tanging dahilan na naiisip niya ay baka sila ay nababato, at ito ay isang uri ng wargame para palipas oras. Pagkatapos umatras si Agrona, tila nawalan ng malay si Nagisa, ngunit bago iyon, lumitaw na parabang naging ibang tao siya. Iniwan niya ang isang mensahe para kay Asagi, nagbigay ng ilang direksyon bilang gabay, at pagkatapos ay nawalan ng malay. Ang apoy ng pagkawasak, ang pinagmulan ng kapangyarihan ng sinaunang Diyos, ay nagliyab na. Si Vatler ay nakatayo sa gitna ng labanan, naghahagis ng isang bagay mula sa itaas na parabang nag-uutos ng atake. Tiniyak niya ang responsibilidad na sirain ang control core ni Nalikuvara. Sa panahong iyon, tumanggap si Kaju ng tawag mula kay Yukina. Kinumpirma na ang Nalikuvara ay nagsimulang tumagos ng mas malalim sa Central Network. Tinawag si Kenju, ang summoned spirit beast ni Vatler. Hindi lang iyon, pinagsama rin niya ang dalawang anyo ng Kenju upang lumikha ng isang variant na mas makapangyarihan kaysa dati. Si Kaju, malinaw na alam ang banta sa harap niya,
ay aktibong humahadlang sa Nalikuvara habang ang grupo ni Yukina ay nagsisikap na i-neutralize ang core. Nang ipahayag ni Vatler ang interes na makisali sa labanan, agad na humiling si Kaju na huwag siyang makialam dahil sa laban na ito gusto niyang tapusin ito mismo. Pumayag si Vatler at iniutos kay Kenju na sirain ang Strategic Weapons Transmission Line. Binuksan ang daan para sa counterattack, si Kaju Akatsuki ay sumulong ng malalim sa gitna ng labanan, habang si Asagi Eiba ay patuloy na nakatuon sa pagdekode ng mga sinaunang teksto upang makahanap ng paraan para isil ang sinaunang makina. Si Yukina Himragi, nang walang pag-aatubili, ay nagsimulang kumilos ng independente upang magbigay ng suporta mula sa labas. Samantala, sinikap ni Kaju na umiwas sa sunod-sunod na atake mula kay Nalakuvara, ang nagising na sinaunang Diyos ng pagkawasak. Isang pagkadulas ang nagdulot sa kanya ng pagkawala ng balanse. Ngunit si Sayaka Kurosaka ay dumating sa tamang oras, sinagupa ang isang nakamamanghang atake sa kanyang lugar. Hindi matanggap na ang kanyang kaibigan ay muling masaktan, sumiklab si Sayaka, inilabas ang kanyang pinakamalakas na teknik, at hinampas ang kanyang espada diretso sa binti ni Nalikuvara. Gayunpaman, ang sinaunang energy shield na nakapalibot dito ay pumigil sa pagtagos ng hiwa. Ang puwersang nag-react mula sa barrier ay nagtulak kay Sayaka pabalik na nagpalipad sa kanya. Sa sandaling iyon, tinawag ni Kaju ang kanyang spirit beast na si Kenju at lumikha ng isang napakalakas na galaw upang mailigtas siya sa panganib sa pamamagitan ng isang iglap. Gayunpaman, ang banggaan ng dalawang napakalaking pinagmumulan ng enerhiya ay nagtulak sa kanilang dalawa sa isang malalim na hukay sa ilalim ng lupa. Sa kabutihang palad, wala namang seryosong panganib na naranasan si Kaju o Sayaka. Sa paggising, sa kasamaang palad, muling nadulas si Sayaka, direktang nahulog kay Kaju na nagdulot sa kanya ng labis na hiya dahil ang basang katawan niya ay aksidenteng napisil sa kanya. Upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at matulungan siyang mailigtas ang kanyang dangal, agad na tinanggal ni Kaju ang kanyang panlabas na jacket upang takpan si Sayaka. Sa basang paligid, patuloy na sumasabog ang mga kolum ng tubig dahil sa presyon mula sa ilalim ng lupa. Patuloy na nag-regenerate si Nalikuvara, gumagapang mula sa lupa ng napakabilis dahil sa kakayahan nitong magpagaling sa sarili. Samantala, sa wakas ay natapos ni Asagi ang pagdecode ng sunod-sunod na sinaunang karakter, isang impormasyon na may mahalagang papel sa pagpapatigil sa control system ng sinaunang sandatang ito. Si Yukina, sa oras na yon, ay nakapasok na sa sentrong protektadong lugar ng base. Agad niyang pinigilan ang mga nagbabantay at lumusot pa ng mas malalim sa loob. Ang tanawin sa kanyang harapan ay nagdulot sa kanya ng labis na pagkabigla, isang serye ng mga makina ni Nalikuvara na nasa yugto ng activation, handang ilunsad sa labas. Sa larangan ng digmaan, malinaw na ipinakita ni Agrona Gatalkan ang kanyang ambisyon na kontrolin ang buong sinaunang hukbo. Ipinahayag niya na kahit si Vatler ay hindi ganap na naintindihan ang tunay na saklaw ng plano. Ang panghuling layunin ay burahin ang Idagami, ang lupain na pinoprotektahan ng ika-4 na progenitor. Matapos baguhin ang kanyang anyo, inatake niya si Yukina ng may matinding mapanganib na presyon. Sa unang palitan, napuwersa si Yukina na umatras upang kunin ang Skinwalser, at pagkatapos ay i-activate ang buong lakas nito. Patuloy ang matinding sagupaan. Bagaman hindi ganap na nangingibabaw si Yukina, nagtagumpay siya sa pagputol ng isa sa mga braso ng kalaban. Sa kabila ng sugat, hindi natitinag si Agrona kundi mabilis na ginamit ang mga bihag bilang panangga, pagkatapos ay inactivate ang sistema, nakakontrol na sa Nalakuvara. Sa basement, si Sayaka na nakabawi mula sa pagkakahulog ay biglang niyakap si Kaju, ibinigay ang dugo para sa kanyang paggaling. Ang aksyon na ito ay hindi lamang nagpalakas sa ika-4 kundi nagsilbi ring pangako na sasamahan siya. Mula sa malayo, pinanood ni Kanon Kanese at Vatler ang eksena, na si Vatler ay nagpapakita ng kasiyahan sa pagsisimula ng paglago ni Kaju. Sa sandaling iyon, isang haligi ng liwanag ang tumagos patungo sa kalangitan, senyales na may bagong Kenju na sinasambit. Ito ang puot ng ika-4 sa anyo ng puting banal na kabayo ng digmaan. Unti-unting nawala ng pwesto si Agrona dahil hindi niya mapanatili ang kontrol. Bilang pagsisikap na maibalik ang sitwasyon, direktang nakipag-ugnayan siya sa core system. Nang makarating si Natsuki Minamiya, agad siyang nag-intervene, nag-teleport kay Yukina palayo sa delikadong lugar. Kasabay nito, iniutos niya ang paglilikas ni Sayaka at Asagi. Nagsimulang pumabor ang laban sa puwersa ng depensa ng isla. Habang naghahanda si Yukina na bumalik upang magbigay ng suporta, tumunog ang kanyang telepono, ang tumawag ay si Asagi Aiba. Sa pamamagitan ng kanyang nag-aalalang tinig, inihayag ni Asagi na natapos na ng kalaban ang pag-decode sa control structure ng Nalakuvara na nagtulak sa sitwasyon sa mataas na estado ng alerto. Si Sayaka, na patuloy na nagmamasid mula sa malayo, hindi maiwasang magtaka nang makita si Yukina na lumalapit kay Kaju habang ang enerhiya ng ika-4 ay nagbago ng labis. Gayunpaman, patuloy na umusad si Yukina ng walang pag-aalinlangan.
Sa itaas ng central area, tinawag ni Kaju si Kenju upang labanan ang mapanirang mga nalikubra. Ngunit, isang kakaibang daloy ng enerhiya mula sa hindi kilalang direksyon ang nagpabagsak sa Spirit Beast na nagbunyag ng presensya ng isang nag-uutos na entidad, isa na kayang pamunuan ang buong hukbo. Hindi hinayaang labanan ni Kaju mag-isa, sumali si Yukina sa laban. Habang dumadaan kay Sayaka, biglang napansin niya ang jacket ni Kaju sa balikat ng kanyang kaibigan, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang dumaan sa kanya sandali. Ngunit sa harap ng kanyang mga mata, papalapit na ang mga low-level na nalikubra na hindi nagbigay sa kanya ng oras upang mag-isip. Patuloy na tumawag si Kaju ng pangalawang Spirit Beast, isang battle lion na anyo ng Kenju, kilala sa matinding kakayahan sa malapitang labanan. Sa kabila ng paggamit ng buong lakas, hindi pa rin matalo ng Spirit Beast ang sobrang matibay na armor ng pangunahing entidad. Habang nauubos ang sitwasyon ng laban, nakatanggap si Yukina ng balita mula kay Asagi na isang self-destruct command ang na-integrate sa sistema na pwedeng i-activate lamang kapag napilitang i-restructure ang katawan ng Nalakuvara. Ang kondisyon ay magdulot ng matinding pisikal na pinsala. Agad na binago ni Sayaka ang kanyang maikling espada sa isang bow, pinadaloy ang lahat ng kanyang espiritual na lakas sa palaso at tinira ito pataas. Ang barrier na sumabog mula rito ay nagpahinto sa lahat ng subordinate na nalikubra. Gamit ang desisibong sandaling iyon, inilunsad ni Kaju ang isang finishing blow na direktang tumama sa commander. Ngunit sa sandaling tila pumabor na ang laban sa kanila, biglang lumitaw mula sa anino si Agrona Gatalkan, ang mastermind sa buong plano, at inatake si Yukina. Gayunpaman, ang nakamamatay na palo ay nablock ng hindi inaasahang interbensyon ni Kaju. Hindi na naghintay na makabawi ang kalaban, sumugod si Yukina, determinado na tapusin ang laban. Ipinagpag niya ang isang device na naglalaman ng espesyal na audio recording sa pangunahing control core ng Nalakuvara, pinagana ang self-destruct mechanism na na-install ni Asagi noon. Nagkaroon ng chain reaction, naantala ang buong control system, ang katawan ng Reyna ay tumigas na parang bato at mabilis na nagwasak. Ang iba pang mga makina ay nasira rin kasunod nito. Habang humuhupa ang alikabok, humarap si Yukina kay Sayaka na may seryosong tingin, nagtatanong tungkol sa pagpapainom kay Kaju ng kanyang dugo. Maingat na inamin ni Sayaka na sa mapanganib na sitwasyon, iyon lamang ang tanging pagpipilian upang mapanatili ang kanilang parehong buhay. Samantala, si Butler, na laging nag-enjoy sa pagmamasid sa labanan mula sa malayo, ay ngumiti sa pagkakatuon at koordinasyon kamakailan. Habang umaalis sa lugar, binuksan niya ang isang liham na bagong naipadala. Ito ay isang notifikasyon na inaprubahan ang bagong posisyon na naitalaga sa kanya, mataas na antas na posisyon sa diplomasya sa Idogami Island. Bilang bagong ambassador plenipotentiary, tiyak na hindi na magiging ganoon kaboring ang oras ni Butler tulad ng dati. Sa isang magulong sandali sa himpapawid, biglang sumiklab sa matinding apoy ang isang malaking airship. Ang sanhi ay nagmula sa isang batang babae na may kapangyarihang lampas sa ordinaryong tao, nakakabiyak lang sa higanteng makina sa gitna ng mga ulap. Sa deck, isang mandirigong may dalang banal na espada ang lumitaw bilang huling tagapangalaga, handang pigilan ang mapanirang aksyon sa anumang halaga. Gayunpaman, hindi nagtagal ang paghaharap ng dalawang puwersang ito, nang biglang lumitaw ang isang deformadong nilalang, tinawag ang babae bilang B2, isang misteryosong identification code na may maraming kahulugan. Ipinahayag nito na isa sa iba pang airship ay nawawala ng walang malinaw na dahilan. Sa sandaling dumulas ang babae sa tabi ng taong may hawak na espada, lumitaw ang isang kakaibang fenomena sa langit, isang mapusyaw na liwanag na malinaw na nagpapakita ng silweta ng isang nilalang na tinatawag na Angel bilang Jihanko. Ang liwanag na iyon ay nag-iwan ng mandirigo na namangha, balisa hanggang sa sumunod na araw. Pagkatapos ng labanan, tuloy-tuloy na tinawag si Kaju ng Seiya sa buong gabi, bagamat hindi niya ibinigay ang anumang malinaw na dahilan. Si Yukina, na palaging may allergy sa pakikinig ng boses ng lalaki sa pamamagitan ng headphones, ay hindi matiis ang ganoong uri ng komunikasyon sa telepono. Dahil dito, kitang-kita ang kanyang inis, kaya pinili niyang humiwalay sa grupo at pumunta mag-isa, na nagdulot ng pag-aalala sa kanyang mga kaklase na napansin ang kanyang kakaibang pagod at naghinala na may pinagdadaanan siyang personal na issue sa relasyon. Kasabay nito, lumitaw si Asagi, na kitang-kita sa mukha ang kakulangan sa tulog. Ang sabay na pagod ng dalawang babae ay nagdulot ng lumalalang hinala mula sa mga nakapaligid sa kanila. Pagkatapos ng klase, ipinahayag ni Asagi ang kanyang kagustuhang makipagkita kay Kaju ng pribado sa pagtatapos ng araw. Tulad ng ipinangako, dumating siya sa lugar na itinakda niya, kung saan biglang hiniling ni Asagi na tanggalin ni Kaju ang kanyang panlabas na jacket upang magamit bilang reference sa pagguhit. Sa panahong iyon, biglang naalala ni Kaju ang imahe ng isang kakaibang batang babae na umiiyak mag-isa habang tinitingnan ang isang lumang litrato na nagdulot ng hindi maipaliwanag na damdamin na may halong pagkaobsesyon. Pagkatapos noon, ipinahayag ni Asagi ang kanyang pagkadismaya, sa katahimik na umalis upang bumalik sa drama club.
Pagbalik niya, nagdala siya ng maraming props para sa pagtatanghal na nagbigay kay Kaju ng suit at hiling na magpalit ng damit. Naramdaman niyang kakaiba ang pagsuot niya ng mga damit ng mag-isa. Kaya't nagbihis din si Asagi sa kanyang sariling kasuotan, sa pagkakataong ito ay isang maid uniform. Naging mas magaan ang atmosfera nang simulan niyang kunan ng litrato si Kaju ng tuloy-tuloy, habang ginamit din ni Kaju ang pagkakataon upang kuhanin ang sandaling iyon gamit ang kanyang telepono. Ngunit, sa gitna ng tila walang halong pinsalang interaksyon, biglang tinanong ni Asagi si Kaju tungkol sa tinatago niya. Bilang kapalit, nagmungkahi siya ng isang kasunduan. Kung papayag siyang magsabi ng katotohanan, sasagutin niya ang anumang tanong na itatanong ni Kaju. Sa wakas, inayos nilang magkita sa Sabado ng gabi upang ayusin ang usaping iyon. Noong gabing iyon, muling tumawag si Sayaka. Sa pagkakataong ito, inanunsyo niya na naghahanda na siyang lumipat sa ibang lungsod dahil isang mahalagang tao ang bagong dumating sa Japan at ang misyon na protektahan ang taong iyon ay napunta sa kanya. Pagkatapos ng pagwawakas ng pag-uusap, nakita ni Kaju ang mga apoy na umaakyat mula sa isang bahagi ng lungsod, nagpapahiwatig ng bagong krisis na malapit nang mangyari. Kinabukasan ng umaga, sinimulan ni Kaju na subaybayan ang mga galaw ng kanyang kapatid na si Nahasa, may kitang pag-aalala sa mukha, iniisip na may itinatagong kakaiba ang babae. Ngunit ang planong iyon ay agad na pinigilan ni Yukina nang dumating siya na may seryosong mukha, malinaw na ipinapakita ang alinlangan sa kanyang puso. Pagkatapos, nagpa siya silang sundan si Nagisa patungo sa rooftop ng paaralan. Pagdating doon, natuklasan nilang nakalok ang pinto mula sa loob, habang kasabay na naririnig ang ilang kakaibang tunog na nagbigay sa kanila ng maling akala na may mali. Ang maling pagkaunawa ay ikinagalit ni Kaju, na agad sinipa ang pinto upang suriin ang sitwasyon. Ngunit ang tanawin sa likod ng pinto ay simpleng maliit na pusa na naglalakad-lakad. Sa aksidente, ito ang lumikha ng kakaibang tunog kanina. Lumiko si Kaju upang tanungin si Nagisa tungkol sa nilalaman ng liham na itinago niya, iniisip na may mahalagang bagay na kailangang linawin. Lumabas na ito ay simpleng listahan ng mga miyembro ng club mula sa isang kamag-aral na si Akatsuki na nagtatangkang maghanap ng tao upang alagaan ang nawawalang pusa. Nahihiya si Nagisa sa iniisip ng kanyang kapatid na lalaki na ang akto ng pag-aampo ng pusa ay may romantikong kahulugan. Sa katotohanan, hindi niya nagawang sabihin kay Kaju dahil hindi pinapayagan ang pag-aalaga ng pusa sa kanilang apartment complex. Samantala, nagtataka si Kaju kung saan nanggaling ang pusang iyon. Biglang lumitaw si Kanan, isang babae na may maputlang puting buhok, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang taong matagal nang nag-aalaga sa pusang iyon. Kasama siya sa parehong klase ni Nagasa noong nakaraang taon ng paaralan. Biglang naalala ni Nagasa ang taunang pagpupulong ng student council, at agad siyang tumakbo upang humingi ng paumanhin sa kaibigan na kanyang na-misunderstand. Habang umaakyat sa isang tahimik na burol, nagpatuloy ang pag-uusap ni Kaju at Kanan. Nang tanungin tungkol sa kanyang pinagmulan, ibinunyag ni Kanan na siya ay may halo ng dugo, ang kanyang ama ay isang dayuhan. Ang kanyang pagkabata ay naugnay sa isang inabandunang monasteryo, kung saan lumaki siya, at karamihan ng oras ay ginugol sa pag-aalaga sa mga walang tirahang kuting. Bagamat minahal niya ang mga ito ng labis, dala pa rin niya ang pangamba na hindi niya alam kung maaari ba siyang manatili kasama ang mga maliliit na nilalang magpakailanman. Kaya't palaging sinusubukan ni Kanan na humanap ng mapagkakatiwalaang tao upang unti-unting i-adopt ang mga ito. Samantala, sa ibang lugar, lumapit si Kaju kay Natsuki upang alamin ang sitwasyon, kaugnay sa kamakailang serye ng mga pagkawala. Sa loob ng isang glass isolation room, natagpuan ang ikalimang biktima na walang malay. Ang babae ay nawalan ng mahalagang bahagi ng kanyang mga internal organs sa paligid ng diaphragm at kidneys, mga palatandaan na hindi na ito ordinaryong pag-atake. Lumitaw si Butler, nagbigay ng babala na ang kaluluwa ng babae ay may kakaibang atraksyon, posibleng nakahikayat ng isang mapanganib na nilalang. Lahat ng senyales ay nagpakita na ang lahat ay kaugnay ng isang misteryosong babae na lumitaw noong nakaraang gabi, kasabay ng pagkawala ng isang A-class battleship mula sa control zone. Hindi kayang harapin ng militar ang nilalang na ito dahil ang kapangyarihan nito ay lampas sa anumang sistema ng sandata ng tao. Malinaw na ipinakita ni Butler ang determinadong saloobin, pinagtibay na hindi pinapayagan si Kaju na makialam sa kaso, simpleng dahil hindi niya kayang talunin ang babaeng iyon. Kung ipipilit niyang makialam, ang naghihintay sa kanya ay isang walang kabuluhang kamatayan. Nang ibalik ni Kanon ang pusa sa isang estudyante na nakatira malapit sa dati niyang tahanan, nagsimulang ibahagi ng maliit na babae ang mga masakit na alaala na minsang naugnay sa lugar na ito. Noong mga nakaraang taon, si Kanon ay naging biktima sa isang malubhang aksidente, at ang ikinagulat ng lahat ay siya lamang ang nakaligtas sa gitna ng mga guho. Matapos ang kwento, tahimik na umalis ang maliit na babae, iniwan si Kanon kasama ang isang maliit na pusa na natagpuan lamang, ang huling nilalang na nanatili sa kanyang tabi matapos ang lahat.
Sa malungkot na titig, nagpasya siyang personal na alagaan ang pusa bilang paraan upang ipagpatuloy ang isang hindi natapos na alaala. Sa sandaling iyon, lumitaw si Natsuki, hindi itinatago ang kanyang seryosong ekspresyon nang matuklasan ang mga hayop sa paligid ng paaralan, isang bagay na ipinagbabawal ng mga regulasyon. Gayunpaman, pansamantala niyang isinantabi ang mga patakaran sa kondisyon na kailangan pumayag si Kaju na samahan siya ngayong gabi upang isagawa ang isang espesyal na misyon. Ayon sa napagkasunduan, dumating si Kaju kasabay si Yukina. Ipinakita ni Natsuki ang isang serye ng mga hindi pangkaraniwang insidente, partikular ang pangyayari 3 araw na ang nakalipas, habang binibigyang diin na sa loob lamang ng 2 linggo, 5 katulad na insidente ang naganap. Ang layunin ngayong gabi ay subaybayan ang kinaroroonan ng mga taong gumagamit ng peking anyo upang magdulot ng kaguluhan. Sa sandaling na ibigay ang babala, lumitaw ang suspect. Agad na inactivate ni Natsuki ang signal ng atake, na may mga flare na sumabog sa himpapawid upang pansamantalang malito ang pandinig. Sa isang iglap, ang buong grupo ay na-teleport sa gitnang zone ng labanan. 2 kakaibang nilalang ang naglaban ng mabagsik na nagdulot ng malakas na pagyanig sa lupa. Hinugot ni Yukina ang kanyang sibat, naghahanda sa labanan, habang sinusubukang isil ni Natsuki ang 2 gamit ang mahika. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng kalaban ay lumampas sa inaasahan, at madaling nakataka sa mga mahikal na tanikala. Dahil sa pag-ikot ng sitwasyon sa pagkawala ng kontrol, napilitan si Natsuki na magbago ng diskarte. Habang nagsisimulang mabasag ang paligid, nag-deploy siya ng bagong barrier upang patatagin ang istruktura, habang tinatawag ang Kenju na may ikasyam na atributo upang pigilan ang kalaban. Ngunit bago pa man maisakatuparan ang kontra-atake, unang umatake ang kalabang nilalang. Sa maikling sandaling iyon, isang nakamamatay na suntok ang naipadala na nagtanggal ng maskara ng tinamaan. Ang taong nagsagip kay Kaju sa oras na iyon ay walang iba kundi si Kanon, ang kanyang mga mata ay nagliliyab, malamig na kumikilos ayon sa instinct, at ang kanyang kilos ng paghuhugot ng kuko sa mga mata ng kalaban, na parang isang ligaw na hayop, ay pinatahimik ang buong battlefield. Pagkatapos nito, ipinakalat ni Kanon ang kanyang mga pakpak, lumipad sa gabi, na iniwan ang walang bilang na mga tanong na hindi nasagot. Ang natitirang mga bakas ay nagdala kay Yukina at Kaju sa isang kumpanya ng automation technology kung saan nagtatrabaho ang amain ni Kanon. Ngunit sa punong opisina, natanggap nila ang balita na wala siya roon. Dahil sa otoridad mula sa Lion King Agency, pinahintulutan si Yukina na makipag-ugnayan sa mga mataas na opisyal. Kinikilala ng personal na sekretarya ng direktor ng institusyon na siya ay nasa isang isolated research center sa tabing dagat kung saan naninirahan si Kanon. Matapos ang ilang palitan ng impormasyon, direktang dinala ng babaeng assistant ang 2 sa landing pad. Habang nasa biyahe, sinubukan ni Yukina na manatiling kalmado sa kabila ng kanyang takot sa taas. Sa kanyang isipan, lumitaw ang mga imahe ng batang Kanon, isang bata na hindi inampon dahil sa pagmamahal, kundi upang magsilbing layunin ng eksperimento. Ang kaisipang iyon ay hindi sinasadyang nagpaisip kay Yukina tungkol sa kanyang sarili, tungkol sa mahirap ilarawang pagkakatulad ng 2 kapalaran. Dinala sila ng biyahe sa isang liblib na isla, na may research facility na matatagpuan sa isang hindi tukoy na zone. Pagkapalit nila sa lupa, ang piloto ay umalis na agad matapos mag-iwan ng babala. Agad na naramdaman ang kalungkutan nang matuklasan nilang walang tao sa lugar na ito. Walang kahit isang nilalang, walang signal ng komunikasyon, nagsimulang manu-manong markahan ni Yukina ang daan bilang pag-ingat, habang pareho silang naglalakad sa sirang lupang teritoryo. Ang tensyon mula sa matagal na katahimikan ay unti-unting sumira sa kanilang espiritu, na nagpapalito sa kanila kung kakayanin nilang umatras kung sakaling lumala ang sitwasyon. Samantala, sa isang lumang kapilya kung saan nanirahan dati si Kanon, tahimik na tinunto ni Sayaka ang natitirang mga bakas. Natagpuan niya ang maraming buhok ng pusa, patunay na minsang may mga aktibidad sa lugar na ito. Habang nag-obserba, biglang lumitaw si Gaju. Ang kakaibang aura mula sa kanya ay nagpag-ingat kay Sayaka. Matapos ang maikling pagsusuri, pumayag si Gaju na ibahagi ang ilang kumpidensyal na impormasyon tungkol sa organisasyong KAZ sa kondisyon ng lihim. Sa maikling pag-uusap, natuklasan ni Sayaka na ang sentro ng lahat ng kamakailang kaguluhan ay nakasentro sa 2 espesyal na individual, sina Kiriha at Kanan. Noong panahong iyon, dumating sina Nagasa at Asagi sa simbahan upang magtanong tungkol kay Kanan. Nang makita si Gaju, agad siyang nakilala ni Asagi bilang ang taong umatake sa kanya noon na nagdulot ng mabilis na paglala ng tensyon. Ang mainit na palitan ay nagpasidhi ng alitan na nagpilit kay Kaju na tawagin ang Kenju upang pigilan ang anumang kapahamakan. Gayunpaman, ang kontrol sa Kenju ay hindi pa ganap na matatag na lalo pang nagpalito sa sitwasyon. Sa labas, pumasok si Yukina na basang-basa, hawak pa rin ang kanyang pamilyar na sibat. Ang dahilan, naisip ni Kaju ang paraan upang makahuli ng isda sa pamamagitan ng paggawa ng mga dekuryenteng alon sa tubig, isang matapang ngunit di praktikal na ideya.
Nang makita ito, tahimik na naghanda si Yukina ng isang simpleng hapunan ng maaga. Bagaman tinawag itong hapunan, lahat ng pagkain ay inihanda mula sa niyog, ang nag-iisang sangkap na natagpuan nila sa isla. Nang uminom si Kaju ng tubig niyog, bigla niyang naalala ang mga alaala ng pagkabata, paglalaro ng pagluluto kasama ang kanyang kapatid na si Nagasa at pagkakaroon ng sakit sa tiyan dahil sa sobra-sobrang pagkain. Kasabay nito, naalala rin niya ang pangako sa kay Asagi, isang bagay na matagal niyang pinagdadalawang isip na tuparin. Samantala, tahimik na pinagmamasdan ni Yukina ang paglubog ng araw sa tabing dagat. Ang liwanag ng araw ay nagpinta sa abot tanaw ng pula, na lumilikha ng isang payapang tanawin sa gitna ng magulong mga araw. Sa iba pang lugar, sinusubaybayan ni Asagi ang mga bakas ni Kaju gamit ang kanyang personal na supercomputer. Matapos ang maraming paghahanap, natuklasan niya ang isang larawan na kuha si Kaju at si Yukina na sumasakay sa isang misteryosong eroplano patungo sa dalawang isla sa dagat. Batay sa datos ng flight, tinukoy ng computer ang mga koordinato ng destinasyon at ang oras ng paglipad. Pagkatapos, nagpadala si Sayaka ng isang koponan ng Coast Guard na may mga speedboat upang lapitan ang target na lugar. Sa isla, nagsimulang lumamig ang panahon. Ang ginaw na dumadaloy sa ilalim ng mga sanga ay lalo pang nagbigay ng kakaibang pakiramdam. Hindi mahanap ni Kaju si Yukina, kaya sinundan niya ang mga mahinang bakas sa buhangin. Sa ilalim ng malambot na pilak na liwanag ng buwan, naglakad siya hanggang sa isang lawa kung saan kumikislap ang refleksyon ng buwan at nakita niyang naliligo si Kanan. Ang di inaasahang eksena ay nagdulot kay Kanan na ikiling ang kanyang ulo, ang kanyang malamig na mata ay nakapako kay Kaju. Sa isang iglap, walang babala, ang agos ng kapangyarihan mula sa kanyang kaliwang kamay ay dumaloy, wala ng panahon si Kaju na makapag-react at bumagsak siya sa lugar. Tumingin sa kanyang kamay, napansin ni Kaju ang isang maliit na patak ng dugo na dumadaloy mula sa kanyang ilong. Nagulat sa reaksyon ng kanyang katawan, mabilis siyang bumalik sa lawa kung saan niya kakakita kay Kanon. Ngunit ang tanawin ngayon ay ipinapakita lamang ang tahimik na ibabaw ng tubig na may refleksyon ng buwan. Walang bakas na nagpapahiwatig na siya ay naroon. Agad na lumitaw si Yukina sa likod niya, ang kanyang sibat ay malamig na nakadirekta sa leeg ni Kaju bilang babala. Hindi niya pinahintulutan si Kaju na lumingon, maingat niyang sinuri ang patak ng dugo at direkta niyang tinanong kung sino ang nagdulot ng ganoong reaksyon sa kanya. Kinumpirma ni Kaju na nakita niya ang isang batang babae na kahawig ni Kanon, bagaman tila mas matanda ng kaunti. Nang marinig ang sagot na ito, napabuntong hininga si Yukina, naramdaman niyang hindi nagbibiro si Kaju, at tahimik na inihiram ang jacket na suot niya bago sila nagpatuloy sa kanilang paglalakbay upang subaybayan ang misteryosong tao. Habang nag-uusisa sa mga daanan patungo sa baybayin, isang kakaibang tunog ang umalingaw mula sa malayo, dahilan upang sila ay huminto. Parehong tumingin sa tubig sa harap kung saan unti-unting lumalapit ang isang barko sa isla. Tumingin si Yukina at nakilala ang kakaibang simbolo na inukit sa katawan ng barko. Isang senyales na ang barkong ito ay hindi kabilang sa karaniwang puwersang sibilyan. Tila naghahanap ito ng isang bagay, maingat na sinusuri ang bawat bahagi ng baybayin bago mag-dock. Pagkakita ng paghinto ng barko, bumaba ang isang armadong grupo, nagsasagawa ng inspeksyon. Agad na naghanap ng taguan si Kaju at Yukina sa mga makakapal na damuhan. Mabilis niya siyang hinila pababa, pinoprotektahan ang kanilang mga katawan mula sa paningin ng kalaban. Sa masusing pagmamasid, napansin ni Yukina na ang grupo ay hindi gumagamit ng rubber bullets tulad sa training, kundi totoong bala, malinaw na ang target ng misyon na ito ay hindi simple. Walang ibang pagpipilian, biglang tumalon si Yukina, inilunsad ang direktang atake. Lumaban siya ng walang pagod, hinaharap ang 3 hanggang 4 na kalaban ng sabay-sabay, habang si Kajurin ay buong lakas na nakipaglaban. Gayunpaman, hindi madaling talunin ang mga sundalo. Kahit seryoso silang nakipaglaban, nanatiling ganap na hindi paborable ang sitwasyon ng labanan. Habang unti-unting umiikot ang pagkaka-encircle, biglang umalinggaw ang putok ng baril mula sa malayo, sabay-sabay tinumba ang papalapit na grupo ng mga sundalo. Ang pumaputok ay walang iba kundi ang batang babaeng nakita ni Kaju kanina sa lawa, isang tao na kahawig ni Kanon. Ipinakilala niya ang sarili bilang Fioria, inamin na nakilala na niya si Kaju noon sa ibang pagkakataon. Kamangha-mangha, ginamit lamang ni Fioria ang huling bala sa kanyang sumpang baril upang iligtas ang buhay niya. Ang bangka na kanyang sinakyan ay talagang kinokontrol mula sa isang mothership. At ngayon, ang mga mekanisadong unit sa barko ay patuloy na naglalabas ng karagdagang puwersa sa lupa. Napatunayan na walang epekto ang bala ng kalaban laban sa kapangyarihan ni Fioria. Bilang tugon, tinawag ni Kaju ang ika-5 antas na Kenju, inilunsad ang malawakang atake, tinangay ang mga sundalo at ang bagong dumaong na barko. Samantala, sa isang lihim na lugar sa isang cargo ship, nagaganap ang isang kakaibang ritual, isang artipisyal na anghel ang muling gagawin. Nang mabasag ang maskara, nagbabala si Windmaster na kung pakakawalan ang nilalang na ito, ang mga kahihinatnan ay hindi magiging iba sa isang natural na sakuna.
Walang sinuman ang makakontrol nito kapag ganap na nagising dahil ang likas nitong katangian ay orihinal na ginawa bilang isang desperadong sandata. Ang layunin ng organisasyon sa likod nito ay gamitin ang artipisyal na anghel bilang isang uri ng biological bomb. Ang nag-iisang nakaligtas na may kontak dito ay ang anak ng isang propesor sa hematology research na ngayon ay nakakulong ang ika-4 na progenitor. Inangkin ng batang iyon na nahuli nila si Kaju at ngayon siya at si Yukina ay hawak sa Goldfish Bowl Testing Facility, isang top-secret na pasilidad na lampas sa kontrol ng anumang internasyonal na organisasyon. Noong panahong iyon, lumitaw ang isang tao na nagsabing siya ay prinsesa mula sa isang malayong bansa, si Folia, ngunit taliwas sa kanyang maringal na katayuan, ipinakita niya ang pagiging palakaibigan at malapit sa parehong Kaju at Yukina. Habang patungo sa Idagami Island, siya ay inambush ng isang kakaibang grupo. Ang kanilang layunin ay sakupin ang katawan ni Folia upang kunin ang royal bloodline, isang bihirang mapagkukunan ng mahika para isagawa ang isang sinaunang ritual, isang bagay na maaaring baligtarin ang balanse ng kapangyarihan kung hindi mapipigilan sa oras. Sa gitna ng magulong konteksto sa pagitan ng mga supernatural na puwersa na may sabuatan upang manipulahin ang buhay, unti-unting nabunyag ang lihim tungkol kay Kanon at sa artipisyal na anghel. Ang lumikha niya ay walang iba kundi si Kanes Kensho, na kanyang biolohikal na ama. Mga 15 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng labag sa asawa ang lolo ni Kanon, at ang bunga ng relasyon na iyon ay ang kanyang kapanganakan. Ironiko, ito ang naging dahilan kung bakit si Kanon, sa dugo, ay tiyahin ni Yukina Hemeragi, isang hindi kapanipaniwalang katotohanan na nagulat ang buong Chaos Palace nang lumantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang anyo ng tila inosenteng batang babae ay mabilis na naging seryosong banta. Sa sandaling makita siya ni Kaju, ang nilalang ay nagbago sa isang kakaibang angelic na anyo, isang nilalang na may puting pakpak na malawak ang pagkalat, naglalabas ng siksik na supernatural na enerhiya. Samantala, napagtanto ni Folia Rehavin na lahat ay orchestrated ni Kensho. Pinilit niya ang mga inosenteng tao sa pamamagitan ng artipisyal na espiritual na mga ritual ng ebolusyon na may ambisyon na lumikha ng isang superior na species, lampas sa karaniwang tao. Habang lumalala ang sitwasyon, isang misteryosong barko ang lumitaw sa karagatan. Nang hahanda na si Layla Rehavin na kontrahin, maagap na nakialam si Yukina dahil nasa barko rin si Kensho, ang utak sa likod ng buong plano. Inamin niya na si Kanon ay hindi lamang isang eksperimental na nilalang, kundi natalo rin niya ang 3 sa 7 pangunahing paksa ng proyektong ito. 6 na power crystal na ginawa mismo niya ay naabsorb lahat ni Kanon, ginagawa siyang halos banal na nilalang, halos imposibleng kontrolin. Upang ipagpatuloy ang pagpapalakas kay Kanon, nagpa siya ang grupo ni Kensho na pakawalan siya upang makipaglaban muli. Nang buksan ang nagliliwanag na dibdib, dahan-dahang nagising si Kanon. Sa harap niya, nakatayo si Yukina na may hawak na spear ni Skniwalzer, determinado na hindi umatras. Kahit na naglunsad ng nakamamatay na suntok, hindi napasok ng tip ng sibat ang pananggana na nakapalibot sa nilalang na iyon. Naghahanda na si Yukina na ipagpatuloy ang atake nang biglang lumitaw si Sayaka Kurosaka. Ginamit niya ang Kenzaku weapon na na-transform sa sibat upang harangin ang suntok, habang nakikipaglaban si Folia laban sa isang demonyong natira mula sa proyekto. Samantala, lumipad si Kenon sa hangin, ang liwanag na nagmumula sa kanyang mga pakpak ay nagpapatingkad sa lahat. Pagkatapos, isang light shell ang itinapon direkta sa lugar kung saan nakatayo si Kaju, pinilit siyang sumon ang ika-5 at ika-9 na Kensuko para sa depensa. Gayunpaman, hayagang inamin ni Professor Lafoglia na ang kapangyarihan ni Kanon ay umabot na sa antas na lampas sa kategorya ng mundong ito, isang bagay na hindi kayang sirain ng Kenzaku. Seryosong inatake si Kaju habang dali-daling tumulong si Yukina. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimulang humihip ng malakas ang hangin mula sa dagat. Lumitaw ang isang whirlwind habang tuluyan nang nawalan ng kontrol si Kanon. Mabilis na tumakas sina Professor Lafoglia at ang iba pa upang iligtas ang kanilang buhay. Patuloy na sinubukan ni Yukina tawagin si Kaju, na ngayon ay nakapaloob sa isang protective shield na nilikha ni Fia Protect. Noong panahong iyon, ginamit ni Saralin ang kanyang bow at mga arrow upang sirain ang lahat ng robot na umaatake sa malayong barko. Nandyan rin si Natsuki Minamiya na dumating upang mangalap ng ebidensya laban sa Robot Research Corporation. Ibinunyag niya na buhay pa si Folia Rehavin at kasalukuyang kasama ang kanyang grupo sa isang lihim na isla. Nagplano ang grupo na pumunta doon. Ngunit nang makita nila ang isang ice pillar na biglang sumulpot sa gitna ng dagat, agad nilang inisip na si Kaju ang sanhi ng isang hindi inaasahang pangyayari muli. Bagaman walang ipinapakitang senyales ng kamalayan si Kanon Kanzaki, maagap at maingat siyang sinelyuhan ni Yukina upang maiwasan ang panganib mula sa kawalang tatag ng kanyang katawan. Kahit na ang mga panlabas na sugat ay nagsara na, sa gitna ng dibdib ni Kaju ay malinaw pa ring nakikita ang isang kakaibang selyo na nagpapakita na hindi pa ganap na naayos ang kanyang kondisyon. Ang karaniwang paraan ng pagpapagaling ay hindi nagdala ng resulta,
kaya napilitan silang isaalang-alang ang isa pang opsyon, ang paggising ng isa sa mga familiar na may kakayahang i-regenerate ang life force para sa kanyang master. Si Frolecia, isang vampira na may malalim na kaalaman sa mekanismo ng mga familiar, ay nagpasya na subukan ang paggamit ng dugo upang pasiglahin ang paggaling ni Kaju. Nang marinig na ang aksyon na ito ay napaka-delicate, hiningi niya kay Yukina na lumingon sa ibang direksyon upang maiwasan ang nakakakilig na sitwasyon habang ang kanyang mga labi ay halos dumampi sa taong walang malay. Ngunit hindi pinayagan ni Yukina na gawin iyon ng mag-isa ng batang iyon. Agad siyang humakbang pasulong, kinuha ang responsibilidad, pinutol ang sarili niyang balat, at ginamit ang kanyang dugo upang ilipat kay Kaju. Sa sandaling iyon, unti-unting nagising ang uhaw sa dugo sa loob niya. Nagising ang kapangyarihan, mabilis na nawala ang mga sugat, at nagsimulang gumalaw muli ang kanyang katawan. Nang muling makabawi ng malay si Kaju, ikinuwento ni Frolecia ang lahat mula noong siya ay nahimatay hanggang sa paglikha ng Ice Pillar sa kanyang hindi kontroladong estado. Si Kanan, na siyang nagpasimula ng kaguluhang iyon, ay nahulog sa matagal na pagkawalang malay, kaya napilitan silang agad na planuhin ang kanyang pagsagip. Bagaman ang muling pagbuhay ay medyo kakaiba, ang mga senyales mula sa mga familiar sa loob ni Kaju ay hindi pa rin nagpakita ng positibong pagbabago. Nagpasya si Frolecia na subukan muli gamit ang mas malapit na kontak, umaasang mapabilis ang proseso ng reaksyon. Ngunit nang bahagyang dumampi ang kanyang mga labi, umatras si Kaju, pinapanatili ang distansya. Hindi sumuko, umupo pa si Frolecia sa kanya upang pilitin ang kontak at direktang pasiglahin ang kakayahan sa paggaling. Samantala, nakaupo si Kanan mag-isa sa isang malamig na sulok, ang kanyang mukha ay mabigat sa pag-aalala. Lumapit si Kaju sa kanyang tabi, nagbigay ng katiyakan at nangakong ligtas siyang maibabalik. Ngunit walang nakakaalam na sa likod nila, tahimik na pinagmamasdan ni Professor Kenshi Kanase ang buong pangyayari. Siya ang nag-ambag sa kaguluhang ito sa pamamagitan ng eksperimento sa bloodline ni Kanan. Isang gawa na lalo pang nagpabagabag kay Kaju nang marinig niya mula kay Kenshi na ang ina ni Kanan ay ang kanyang sariling kapatid. Sa halip na pagsisisi, naniniwala si Kenshi na nagdadala siya ng pagkakataon para sa pag-angat ni Kanon lampas sa pagiging tao, isang bagay na lalo pang nagpalala ng sitwasyon. Sa gitna ng tensyonadong palitan, dumating ang isa pang nilalang, isang batang babae na nakasuot ng plastik na armor na mistulang kopya mula sa isang mundo ng pantasya. Hindi lamang siya unang umatake, kundi nagdala rin ng dalawang kakaibang nilalang, mga kopya na hindi sinasadyang nalikha ni Kanon mula sa royal bloodline sa kanyang pagbabago. Nang sumiklab ang labanan, bigla ang nakialam si Sayaka Kurosaka. Ang kanyang hampas ay nagdulot ng bitak sa yelo sa paligid, nagbukas ng daan para sa panibagong labanan. Walang makalikas, lahat ay nahila sa kaguluhan, kung saan ang mga bloodline, kapangyarihan, at lihim ay unti-unting nahahayag sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Matapos mabasag mula sa loob ang matibay na yelo, mabilis na kumilos si Yukina, nagpasya na harapin ang impostor na nilalang sa anyo ni Kanon, habang pinili ni Kaju na lumapit upang sagipin ang tunay na batang babae na nahulog sa magulong kalagayan. Habang parehong naglalaban, malinaw na ipinakita ni Yukina ang kamanghamanghang pag-unlad. Hindi na siya umaasa ng buo sa mga sandata, sa halip ginagamit ang sariling mga kamay upang labanan ang kalaban. Ang matalim na mga hampas na sinamahan ng liksi ay nag-iwan sa kalaban na hindi makaresponde sa oras, at sa huli ay natalo sa ganap na walang magawa. Sa kabilang panig, hawak ni Folia ang hybrid na halimaw ng may ganap na katumpakan. Ang baril niya ay hindi lamang nagdadala ng kapangyarihan, kundi puno rin ng mahuhusay na teknik. Matapos talunin ang target, nagalit ang batang babae sa anyo ni Kanon at nagmadaling tumakbo patungo kay La Folia, determinado sa paghihiganti. Ngunit hindi madaling mapangibabawan ang prinsesa. Sa isang tiyak na galaw gamit ang kanyang banal na espada, naitulak niya pabalik ang paparating na atake. Ang liwanag mula sa espada ay nagniningning, nagtatagpo ang kapangyarihan mula sa royal bloodline, na malinaw na nagtapos sa kalaban. Noong panahong iyon, sumunod ang mga kopya ni Kanon sa utos ni Yukina dahil sa impluensya ng kanyang kakayahan sa kontrol, hindi na lumalaban. Habang pansamantalang naibalik ang katatagan ng sitwasyon, patuloy na hinarap ni Kaju ang tunay na anyo ni Kanon, na hindi pa ganap na nakabawi mula sa kanyang pagkawala ng kontrol. Maingat niyang inalala ang mga alaala ng pagkabata, noong sabay silang nag-aalaga ng mga pusa, na nagdulot ng kaunting damdamin sa isipan ng batang babae na litong-lito sa kapangyarihan ng kasamaan. Gayunpaman, dumating pa rin ang atake ni Kanon sa kabila ng paggising mula sa alaala. Sa puntong ito, gumamit si Kaju ng bagong baraha, ang ikatlong Kenju, isang espiritong halimaw sa anyo ng dalawang ulo na dragon serpente. Pagkapatawag, mabilis na pinuno ng nilalang na ito ang espasyo ng nakakatakot na aura. Sumiklab ang labanan sa pagitan ng nawawalang anghel at ng sinaunang dragon sa isang eksena ng marahas na kaguluhan. Nang ilunsad ang pinakamalakas na breakthrough attack, napunit ang hadlang na nakapaligid kay Kanon. Si Professor Kenshi, na lihim na nagmamasid sa buong pangyayari,
ay namangha sa tanawing ito nang makilala niya ang nakakatakot na kakayahan ng dragon. Kaya nitong tumagos kahit sa espasyo-oras, isang bagay na tila imposible noon. Nang mabuwag ang kapangyarihan ni Kanon, isang alon ng shock ang kumalat, lumikha ng malaking pagsabog na nagpayanig sa lupa. Nagsimulang magbago ang katawan ng batang babae, lumalabas ang bagong mga pakpak bilang resulta ng marahas na pagbabago. Hindi hinayaan ni Yukina na magpatuloy ang sitwasyon, siya ay agad na humagis ng Shikigami Spear na may purifying properties, tumutok sa gitna ng kaguluhan upang palayain si Kanon mula sa diyosang impluensyang nagpapabigat sa kanya. Sa bisa ng ritual na yon, unti-unting nawala ang kapangyarihang hindi nagmula sa tao, tinulungan ang batang babae na mabawi ang kanyang composure. Sa mahalagang sandali, pinayagan ni Kaju ang dragon na sumipsip sa natitirang enerhiya ni Kanon, pinoprotektahan siya sa pamamagitan ng pagselyo sa ibang dimensyon. Matapos matiyak ang kaligtasan, diretso siyang pumunta sa propesor nang hindi pinipiling sirain, tinutupad ang pangako na hindi magtatapos sa karahasan. Sa mas malayong lugar, dumating ang dalawang tagapagbantay, sina Natsuki at Saravati, sa tamang oras, tumulong sa paglilinis ng eksena at pag-escort sa lahat palabas ng panganib. Kanon kalaunan ay nagising mula sa mahabang tulog na puno ng bangungot. Pagbukas ng kanyang mga mata, nakita niya ang lahat pa rin sa kanyang tabi, at mahinahong ipinahayag ni La Folia na ang pagkakaisa ng grupo ang naglabas sa kanya mula sa nakakatakot na vortex ng panaginip.